Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 407 hanggang 13. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang karamihan ng mga disipulo ng Megrespeak ay magalang na pinaalis si Alvin sa kanilang mga tingin. Nakabawi lamang sila sa kanilang katinoan matapos mawala ang anyo ni Alvin sa kanilang harapan, at ang mga bulalas ng nagulat ay tumaas at bumagsak. Hindi ko talaga akalain na matatalo talaga ni Senior Brother Alvin ang Saber Young Master ng Demonic Lotus Blade Sect at aagawin ang unang pwesto sa martial competition ng 5 dakilang sekta. Masyadong nakakatakot si Senior Brother Alvin. Noon, naramdaman ko na ang natural niyang talento ay hindi mas mababa sa mga first-rate figure na iyon tulad ng 5 mahuhusay na Young Masters. Hindi ko akalain na direkta niyang matatalo si Saber Young Master. Sa huling 2 martial competition ng 5 dakilang sekta, ang ating 7-star sword sect ay hindi man lang nakapasok sa top 3. Sa pagkakataong ito, direkta nating nasungkit ang unang pwesto. Si Senior Brother Alvin ay tunay na nagdala ng kaluwalhatian sa ating 7-star sword sect. Tulad ng inaasahan sa aking idolo. Siya ay 22 taong gulang pa lamang at mayroon na siyang gayong mga nagawa. Kapag lumipas ang ilang taon, hindi magiging mahirap ang pagwawalis sa iba pang 4 sa 5 dakilang Young Masters na pinakasikat sa nakababatang henerasyon ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Senior Brother Alvin. Ang pagkatalo sa Zither Young Master sa napagkasunduang labanan 1 taon mula ngayon ay maaaring hindi mawalan ng pag-asa. Habang nag-uusap ang karamihan ng mga disipulo ng Megrespeak, inilipat nila ang paksa sa kasunduan sa pagitan nina Alvin at Zither Young Master. 1 taon na ang nakalipas, sina Alvin at ang Zither Young Master ay nagkasundo sa 2 taong kasunduan. Ang bagay na ito ay kumalat sa buong 7-star sword sect noon pa man. Sa oras na iyon, hindi sila tumingin ng mabuti kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang likas na talento ni Alvin ay hindi masama at hindi mas mababa sa Zither Young Master, sa kanilang pag-aalala, sa oras na iyon, kung napakahirap para kay Alvin na lampasan si Zither Young Master kung bibigyan lamang siya ng 2 taon. Ngayong alam na nila na ang cultivation ni Alvin ay umabot na sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage at natalo na ang isa sa 5 dakilang Young Masters, si Saber Young Master, para agawin ang unang pwesto sa martial competition, nakakita sila ng pag-asa. Naniniwala ako na tiyak na matatalo ni Senior Brother Alvin ang Zither Young Master 1 taon mula ngayon at gagawa muli ng milagro. Ang lahat ng mga disipulo ng Megrespeak ay napuno ng kumpiyansa kay Alvin. Si Leong lamang, na nasa isang sulok ng trade hall, ang may malungkot na ekspresyon at tila wala sa lugar sa lahat ng bagay sa paligid. 4th level Nascent Soul Stage at Elementary Wind Force. This won't do. Hindi ko mapapayagan si Alvin na magpatuloy sa paglaki. Kailangan kong humanap ng pagkakataon para patayin siya at agawin ang Muscle Meridian Rebirth Scroll. Ang ekspresyon ni Leong ay mabangis at nakakatakot, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng nakakatakot na mabangis na ilaw. Kung bibigyan pa siya ng ilang taon ng oras, hindi ba siya posibleng makalusot sa Void Prying Stage at maabutin ako o mahihigitan pa ako? Nang mag-isip siya hanggang dito, nag-alab ang puso ni Leon sa pagkabalisa. Wala siyang ibang hinihiling kundi ang direktang habulin at patayin si Alvin. Sa huli, tinalo ng kanyang dahilan ang kanyang simbuyo. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nakakuha ng unang pwesto sa martial competition at inagaw ang kaluwalhatian para sa 7-star sword sect na matagal nang hindi nakuha ng sekta. Tiyak na mataas ang pagpapahalaga sa kanya ng sect leader. Dapat itong gawin ng palihim kung gusto ko siyang patayin. Kung hindi, kahit si Lolo ay hindi ako mapoprotektahan. Malinaw na alam ni Leon sa kanyang puso na kahit na ang kanyang lolo ay ang Guardian Elder ng 7-star sword sect, hindi kayang kontrolin ng kanyang lolo ang lahat ng mag-isa. Kung papatayin niya ang taong nagbigay ng magandang serbisyo sa 7-star sword sect, tiyak na hindi siya pababayaan ng sect leader at ng isa pang Guardian Elder. Alvin, tiyak na makakahanap ako ng pagkakataon. Ang mga mata ni Leon ay naglabas ng ningning ng kasakiman at kalupitan. Para kay Alvin, natural na hindi niya alam ang kasalukuyang iniisip ni Leon.
O marahil, kahit na alam niya ito, wala siyang pakialam. Muling dumating si Alvin sa arcade hall at napansin na nagising na si Kelly mula sa kanyang cultivation. Nang makita muli ni Alvin si Kelly, hindi niya maiwasang matigilan, habang patuloy niyang nararamdaman na tila may pagbabago sa Kelly. Nang lumawak ang kanyang espiritual na lakas, napansin niya ang ugat ng problema sa unang posibleng sandali. Kelly, ikaw. Nakalusot ka sa ikalawang antas ng Nascent Soul Stage. Si Alvin ay may nagulat na ekspresyon. Oo. Bahagyang ngumiti at tumango si Kelly, saka nagtanong. Young Master, kailan ka bumalik? Tama, nawawala si Little Gold, hinanap ka ba niya? Nang matapos siyang magsalita, napakunot ang noo ni Kelly at may bahagyang pag-aalala sa kanyang ekspresyon. Bumalik ako ngayon ng tanghali at nagkataon lang na nagsasaka ka. Pati si Little Gold, nandito siya. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at kinuha ang maliit na gintong daga na nakatago sa kanyang manggas. Little Gold? Hindi ka naman malikot, tama. Iniunat ni Kelly ang kanyang maselang kamay upang bahagyang haplasan ang ulo ng maliit na gintong daga habang bahagya itong ngumiti at nagtanong. Ang munting gintong daga ay nagmamadaling umiling. Sa susunod na sandali, nakita ni Alvin na ang ngiti sa mukha ni Kelly ay natigil at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagtataka. Mahuhulaan ni Alvin na tiyak na nagpadala ng voice transmission ang maliit na gintong daga para makipag-usap kay Kelly, at natakot si Kelly. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang hula ni Alvin. Ang magandang mukha ni Kelly ay natigilan saglit bago nagsalita na bahagyang hindi makapaniwala. Little Gold, ikaw. Nagagawa mo bang makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng voice transmission? Oo, Sister Kelly. Pagkatapos kong makapasok sa Void Prying Stage at mapagtagumpayan ang 6-9 Heavenly Tribulation, nagagawa ko na ngayong gawing tunog ang origin energy ko at makipag-usap sa mga taong martial artist. Hehe, lahat ito ay salamat kay Kuya Alvin na naghatid sa akin para malampasan ang hindi makalangit na kapigatian, kung hindi man. Sa pagkakataong ito, ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa parehong mga tainga nina Alvin at Kelly. You still have the nerve to say that. You're really timid like a mouse. Umiling si Alvin at ngumiti. I am a mouse, a jade-eyed heavenly mouse. Sabi ng maliit na gintong daga, pagkatapos ay tumigil bago nagpatuloy. Masyadong maraming mga pag-iral sa itaas ng Void Prying Stage sa loob ng 7-star sword sect. Kung hindi dahil sa ang lakas ko ay mas mababa sa kanila at nag-aalala akong matuklasan nila, tiyak na maglalakas loob akong maghanap ng lugar para madaig ang kapigatian. Nang matapos siyang magsalita, ang maliit na gintong daga ay nagbigay ng katwiran para sa kanyang sarili. Nang marinig nila ang maliit na gintong daga, nagkatinginan sina Alvin at Kelly at hindi napigilan ang kanilang tawa. Ang batang ito ay marunong pa ring ipagtanggol ang sarili. Young Master, ano ang kinalabasan ng iyong paglalakbay sa Demonic Lotus Blade Sect para lumahok sa martial competition ng 5 dakilang sekta? Narinig kong sinabi ni Master na ang 7-star sword sect ay hindi na nangunguna sa 3 sa martial competition para sa 2 magkasunod na martial competition. Curious na tanong ni Kelly. Nang marinig ni Alvin na itinanong ito ni Kelly, alam niya na hindi pa rin alam ni Kelly ang kumakalat na balita at nagbunga ng maraming talakayan sa labas, at misteryosong ngumiti siya habang sinasabi, sa pagkakataong ito, ang mga disipulo ng ating 7-star sword sect ay nakakuha ng unang pwesto sa martial competition. Una sa martial competition. Natigilan si Kelly sa ka-curious na tanong. Young Master, maaari bang ang personal na alagad ng sect leader, si James, ang nakakuha ng unang pwesto sa martial competition ng 5 dakilang sekta para sa 7-star sword sect? Si Kelly ay hindi masyadong malinaw sa kasalukuyang lakas ni Alvin. Alam lang niya na ang lakas ng kanyang young master ay mas malakas kaysa sa kanya, ngunit hindi niya kailanman hiningi ang partikular na lakas ni Alvin. Sa ganang kanya, kahit na ang likas na talento ng young master ay namumukod tangi, ang kanyang edad ay bata pa, kung tutuusin. Kahit na sumali siya sa martial competition ng 5 dakilang sekta, malamang na hindi siya makakakuha ng anumang ranggo. James. Umiling si Alvin, at nang maisip niya ang eksenang pinagtaksilan ni James ang sect leader at ang 7-star sword sect, hindi naiwasang lumubog ang kanyang ekspresyon.
Ang James na iyon ay walang utang na loob sa kabaitan at halos isang walang utang na loob na bastard. Ang mga aksyon ni James ay nagdulot ng matinding galit ng lahat. Young Master, anong problema? Napansin ni Kelly na nawala ang ekspresyon ni Alvin at ang maganda niyang mukha ay namutla habang kinakabahan siyang nagtanong. May nasabi bang mali si Kelly? Nang matapos siyang magsalita, ang mga mata ni Kelly ay may mga luhang malapit ng bumagsak. Si Kelly ay walang kapantay na malakas kapag nakaharap sa mga tagalabas, ngunit sa halip siya ay sobrang malambing at malambot sa harap ni Alvin. Para sa kanya, si Alvin ang kanyang langit, ang kanyang lahat. Ang bawat kilos ni Alvin ay makakaapekto sa kanyang damdamin sa lahat ng oras. Wala yon. Bahagyang kumirot ang puso ni Alvin nang makita niya ang maislan at nakakaantig na anyo ni Kelly. Iniunat ni Alvin ang kanyang kamay upang kunin ang kamay ni Kelly, pagkatapos ay kinurot ang gitna ng kanyang palad habang nakangiting sinabi nito, "Silly girl, naisip ko lang ang walang utang na loob na bastard na iyon, wala itong kinalaman sa iyo." Walang utang na loob bastard. Isang patak ng pagkalito ang lumitaw sa magandang mukha ni Kelly nang marinig niya ito. James. Muling ikinwento ni Alvin ang lahat ng kilos ni James. Nang matapos itong pakinggan ni Kelly ay tila natabunan ng manipis na yelo ang kanyang magandang mukha. Sobrang layo na talaga ni James. Ang sect leader ang nagtaguyod sa kanya sa kasalukuyan niyang mga nagawa, pero talagang binayaran niya ang sect leader ng ganito. Tiyak na sobrang nagdadalamati ngayon ang sect leader, tama? Oo naman. Tumango si Alvin, pagkatapos ay bumantong hininga. Kung ilalagay ko ang aking sarili sa kanyang posisyon at pag-isipan ito, hindi mahirap maramdaman ang kasalukuyang nararamdaman ng sect leader. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Tumango si Kelly pagkatapos ay kinusat ang kanyang magagandang mata habang ang manipis na yelo sa kanyang mukha ay natunaw at nakatitig siya ng diretso kay Alvin. Young Master. Ikaw ang nakakuha ng unang pwesto sa martial competition para sa 7-star sword sect, tama ba? Bakit mo naman naisip yon? Natigilan si Alvin dahil hindi niya inaasahan na bigla itong sasabihin ni Kelly. Hindi kaya lihim na sinabi ng maliit na gintong daga sa kanya. Ilang sandali, bumaba ang tingin ni Alvin sa maliit na gintong daga. Naalala pa niya na noong dinala niya ang maliit na gintong daga mula sa Megres Peak kanina, may isang grupo ng mga disipulo ng Megres Peak na nakapalibot sa kanya at binati siya sa pag-agaw sa unang pwesto sa martial competition ng 5 dakilang sekta. Marahil, narinig din ito ng munting lalaking ito. Napansin ng maliit na gintong daga si Alvin na nakatingin at nagmamadaling umiling habang nagpadala ng voice transmission. Hindi ko sinabi sa kanya. Young Master, nahulaan ko na. Hindi napigilan ni Kelly na tumawa nang makita niya si Alvin na tinatanong ang maliit na gintong daga at ang inosenteng ekspresyon ng maliit na gintong daga. Ang kanyang ngiti ay parang bulaklak, dahilan para matigilan si Alvin saglit. Young Master, ang galing mo talaga. Napansin ni Kelly ang nag-aalab na tingin ni Alvin at ang kanyang mukha ay namula, at parang may dugong tumutulo. Kelly, darating pa ang pagiging mabigat ni Young Master. Ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata kay Kelly na may masamang ngiti sa kanyang mukha, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang yakapin si Kelly sa baywang bago naglakad patungo sa silid. Kasabay nito, itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at inihagis ang maliit na gintong daga sa kanyang kamay na lumilipad. Munting ginto, magpalipad ka ng mga saranggola. Itatapon kita sa sect leader bukas kung manggahas kang istorbohin kami, at hilingin sa kanya na nilaga ka at gumawa ng isang palayok ng pampalusog na sopas. Bang! Niyakap ni Alvin si Kelly at pumasok sa silid bago isara ang pinto ng silid. Ang maliit na gintong daga ay nakatayo sa himpapawid, at ang kanyang pares ng mga mata ng Jade ay kumikislap sa mga sinulid ng galit. Grabe si Kuya Alvin, nananakot ka. Bagamat siya ay galit, ang maliit na gintong daga ay talagang hindi naglakas loob na mang-istorbo kay Alvin, at ang kanyang katawan ay kumikislap na bumaba sa pavilion sa Arcade Hall bago tumitig sa kawalan. Swoosh! Sa sandaling ito, isang marangal at magandang figure ang lumitaw sa loob ng pavilion, at ito ay isang magandang babae. Little Gold, bakit ka nandito? Bumaba ang tingin ng magandang babae sa maliit na gintong daga habang nagtatanong. 408. Squeak squeak,
Narinig ng maliit na gintong daga ang mga salita ng magandang babae at iniunat niya ang kanyang kuko upang ituro patungo sa malayong silid, ang kanyang mga mata ng jade ay puno ng galit. Umikot ang mga umaagos na ilaw sa magagandang mata ng magandang babae nang makita niya ito at bahagyang napangiti na tila may nahulaan. Sa wakas ay nagkaroon ng ilang oras na magkasama sina Alvin at Kelly pagkatapos ng napakahabang panahon, at nagtagal silang magkasama hanggang sa malalim na gabi bago lumabas ng silid. Pagkalabas nila ng silid, dumating sila sa itaas ng pavilion at sa unang pagkakataon, nakita nila ang magandang babae na nanunukso sa maliit na gintong daga. Guro! Magalang na yumuko si Kelly, cute na namumula ang maganda niyang mukha. Pickmaster! Binati din ni Alvin. Nanatili siyang walang kibo at hindi nakalimutang kumurap kay Kelly, dahilan para mapahiya si Kelly hanggang sa puntong wala na siyang ibang hinihiling kundi ang maghukay ng butas at magtago sa loob. Ang magandang babae ay ang Pickmaster ng Arcade Pick, si Jean. Bahagyang ngumiti si Jean at tumango kay Kelly, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin kay Alvin at bahagya siyang napabuntong hininga. Alvin, hindi ko talaga naisip na aagawin mo talaga ang unang pwesto sa martial competition para sa 7-Star Sword Sect. Ang 7-Star Sword Sect natin ay hindi pa nangunguna sa martial competition ng 5 dakilang sekta sa napakatagal na panahon. Habang nagsasalita siya dito, bahagyang inalala ni Jean ang mga nakaraang alaala. Tumaas ang kilay ni Alvin, narinig niya ang sect leader, si Jiho, na nagsalita tungkol dito. Ang huling beses na unang nasamsam ng 7-Star Sword Sect sa martial competition ay halos 20 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, ang taong unang kumuha ng 7-Star Sword Sect ay ang Arcade Pix Master na nauna sa kanya, si Jean. Hindi nagtagal, binago ni Jean ang paksa. Darating ang 2 taong kasunduan sa pagitan mo at ng Zither Young Master sa loob ng 1 taon. Napag-usapan ko na ito sa sect leader. Hahayaan ka naming lumabas at magkaroon ng karanasan dahil ang iyong kasalukuyang lakas ay hindi mas mababa sa isang 6th level na Ascent Soul Stage martial artist. Magkaroon ng karanasan. Natigilan si Alvin. Tumango si Jean at dahan-dahang sinabi, sa palagay ko ay narinig mo na noon pa man na ang ating 7-Star Sword Sect ay nagtataglay ng maraming negosyo sa iba't ibang lugar sa Azure Forest Imperial Kingdom. Samantalang bukod sa ilang external affairs elders, karamihan ay mga disipulo sa loob ng korte na higit sa 30 taong gulang ang namamahala sa mga negosyong ito. Tumango si Alvin nang marinig niya ito. Nagpatuloy si Jean. Pagkatapos ng talakayan sa pagitan ko at ng sect leader, nagpasya kaming ipadala ka sa ancient city of Everlast. Ang sinaunang lungsod ng Everlast. Hindi mapigilan ni Alvin na matigilan nang marinig niya si Jean. Hindi siya pamilyar sa sinaunang lungsod ng Everlast. 2 taon na ang nakararaan, nang umalis sila ni Megan sa 7-Star Sword Sect para tumungo sa Solitary Summit, nagpunta sila sa Ancient City of Everlast. Pagkatapos noon, nakilala pa nila sina Sandro at Zoe sa Ancient City of Everlast. Ang ating 7-Star Sword Sect ay may mga negosyo sa Ancient City of Everlast. Bahagyang nagulat si Alvin. Tumango si Jean. Ang aming 7-Star Sword Sect ay walang anumang negosyo sa Ancient City of Everlast. Gayunpaman, 2 external affairs elders at ilang inner court disciples ng aming 7-Star Sword Sect ay nagpoprotekta sa Ancient River Trading Company sa Ancient City of Everlast. Pagprotekta sa isang kumpanya ng kalakalan. Tumaas ang mga kilay ni Alvin dahil hindi niya akalain na ang 7-Star Sword Sect ay magkakaugnay sa mga kumpanya ng kalakalan ng Azure Forest Imperial Kingdom. Malamang, ang mga disipulo ng inner court ng 7-Star Sword Sect na nagpoprotekta sa Ancient River Trading Company ay dapat na makakuha ng isang tiyak na halaga ng mga bayarin. Ito ay isang bagay na masisiguro ni Alvin. Kailan ako aalis? Tanong ni Alvin. Bukas. Sinabi ni Jean, kailangan mo na lang hanapin ang sect leader bukas ng tanghali. Tumango si Alvin. Pagkatapos ay nagpaalam si Alvin kina Kelly at Jean bago umalis sa Arcade Hall. Buong gabi siyang nagtanim pagkatapos niyang bumalik sa Stalactite Cave. Sa madaling araw kinabukasan, pumunta si Alvin sa Arcade Peak upang hanapin si Megan at sinabi sa kanya kung paano siya pansamantalang aalis ng ilang oras. Hindi isinama ni Alvin sina Kelly at Megan nang umalis siya sa pagkakataong ito.
Ayon sa sinabi ng Alcade Peaks Master, Jean, at Elder B, ang sinaunang lungsod ng Everlast ay masyadong magulo. Kasabay ng katotohanan na si Alvin ay magkakaroon ng karanasan at hindi para sa isang paglilibot, kung ang dalawang babae ay susunod sa panig ni Alvin, maaaring maapektuhan nila si Alvin. Swoosh! Isang itim na figure ang bumungad sa kalangitan mula sa labas ng Duby Hall ng 7-Star Sword Sect, pagkatapos ay bumaril diretso sa hangin bago itago ang sarili at naglaho sa loob ng ulap at ambon. Kasabay nito, sa itaas ng hangin, isang binata na nakasuot ng 7-Star Sword Sect na kasuotan ng disipulo sa loob ng court ay nakatayo sa ibabaw ng isang napakalaking agila na pamunit sa kalangitan sa napakabilis na bilis. Ang gwapo at pambihirang binata na may hugis espada na mga kilay ay nakakita sa ulap at ambon na bumaba patungo sa malayo habang siya ay bumubulong. Sa unang antas na ito ng Nascent Soul Stage Sun Eagle na dalhin ako, aabutin ng hindi hihigit sa isang buwan bago makarating sa sinaunang lungsod ng Everlast. Si Alvin ang umalis sa 7-Star Sword Sect. Sa kasalukuyan, nakatayo si Alvin sa Sun Eagle at lumipad sa kalangitan. Kahit na ang bilis ng Sun Eagle ay hindi maihahambing kay Elder Pong, nahihigitin pa rin nito ang isang Fergana horse. Ang pinuno ng 7-Star Sword Sect ay ipinagkatiwala kay Elder Pong na hulihin itong Sun Eagle para kay Alvin. Hindi dahil kuripot si Elder Pong, ngunit kung mas malakas ang isang lumilipad na hayop, mas mahirap itong paamuin. Sa unang antas pa lamang na ito ng Nascent Soul Stage Sun Eagle ay naging sanhi si Alvin na gumugol ng 3 oras sa pag-asa sa kanyang buong lakas upang ganap itong mapaamo. Squeak squeak! Isang alo ng iyak ang umalangaw-ngaw mula sa ilalim ng manggas ni Alvin. Hindi nagtagal, lumabas ang isang ginto at malambot na maliit na ulo, at kinusat niya ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Alvin. Ito ay ang maliit na gintong daga na palaging sinusundan ng tagiliran ni Kelly, ang sanggol na si Jade-Eyed Heavenly Mouse. Kuya Alvin, masyadong mabagal ang bilis ng mixed hair na ito. Bahagyang nanginig ang mga tambol ng tainga ni Alvin, at pumasok sa kanyang mga tainga ang maliit na gintong daga na parang boses ng isang batang babae. Inilibot ni Alvin ang kanyang mga mata sa maliit na golf mouse. Talagang ikinumpara mo ang iyong sarili dito. Hindi mo ba naisip kung anong cultivation mayroon ito at kung ano ang iyong cultivation? O, gusto mo bang maging malaki at dalhin ako sa Ancient City of Everlast? Sa ganitong paraan, aabutin ng ilang araw ang pinakamatagal bago tayo makarating doon. Ayokong maging malaki, sobrang pangit, mataba, nakakahiya. Walang tigil ang boses ng munting gintong daga. Naging sanhi ito na hindi makapagsalita si Alvin, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tingin sa mabilog na katawan ng maliit na gintong daga at umiling-iling habang siya ay bumaantong hininga. Maganda talaga ang persepsyon ng batang ito sa kanyang sarili. Hindi kaya sa tingin niya ay hindi siya mataba ngayon. Hindi sila nakatagpo ng anumang gulo sa daan dahil naglakbay sila ng mataas sa himpapawid sa buong daan. Makalipas ang isang buwan. Bumagal ang Sun Eagle sa ilalim ni Alvin, pagkatapos ay bumagsak bago lumipad sa mababang altitude. Samantala, ang mga ulap at ambon sa kanyang harapan ay ganap na nagkalat, at isang simple at sinaunang lungsod ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Sa di kalayuan, ang sinaunang lungsod ay tila isang colossus na nakahiga sa disyerto, at ibinuka nito ang dagwang bibig at walang tigil na nilamon ang mga mangangalakal at pedestrian sa loob ng disyerto. Ancient City of Everlast. Naramdaman ni Alvin na parang magkahiwalay sila ng mundo nang makita niyang muli ang Ancient City of Everlast. Nadaanan lang niya ang Ancient City of Everlast sa huling pagpunta niya rito, dahil ang pangunahing destinasyon niya ay ang Solitary Summit pa rin. Ngunit ang destinasyon sa pagkakataong ito ay ang Ancient City of Everlast mismo. Sa labas ng sinaunang lungsod ng Everlast, maraming tao ang sumakay sa mga lumilipad na hayop patungo sa lungsod. Kung ito lang, hindi sapat si Alvin para makuha ang atensyon ng iba. Gayunpaman, karamihan sa mga taong malapit kay Alvin ay hindi maiwasang paulit-ulit na tumingin kay Alvin. Ang mga titig na ito ay bumaba lahat sa damit ni Alvin. Ang inner court attire ng 7-Star Sword Sect ay walang alinlangan na isang signboard. Mukhang lampas 20 ang batang ito, at talagang hindi mas matanda sa 23.
Isa talaga siyang 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte. Ayon sa aking kaalaman, ang pinakamababang kinakailangan para maging isang 7-star sword sect na inner court disciple kung nasa ikapitong antas ng origin core stage. Bukod pa riyan, dahil sa higpit ng inner court disciple test ng 7-star sword sect, karaniwang mga tao lang ang nakatuntong sa ikawalong antas ng korte stage para makapasa sa core na antas ng korte ng Ori. Sigurado. Ang nakababatang henerasyon ng 7-star sword sect ay walang malalakas na kahalili. Ang disipulong may pinakamalakas na likas na talento ay tila ang personal na alagad ng 7-star sword sect na leader, si James. Ngunit kahit si James ay isa lamang alagad sa labas ng korte sa edad na iyon, tama ba? Mukhang ang binata na ito ay dapat nagayahin ang kasuotan ng isang disipulo sa loob ng korte ng 7-star sword sect at nagpapanggap na isang disipulo sa loob ng korte ng 7-star sword sect dahil gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang sarili bilang isang tunay na disipulo sa loob ng korte. Dapat ganoon. Maraming mga tao na nakakita kay Alvin na pumanaw ay nagsimulang mag-usap ng masigla, at sa loob ng kanilang mga talakayan, hindi nila akalain na si Alvin ay isang tunay na disipulo sa loob ng korte ng 7-star sword sect. Si Alvin ay talagang napakabata. Ang mga talakayang ito ay natural na pumasok sa mga tainga ni Alvin, ngunit hindi niya ito pinansin at tumayo siya sa Sun Eagle upang bumaba sa labas ng Ancient City of Everlast. Whoosh! Tumalon pababa ang figure ni Alvin, pagkatapos ay tumingin sa Sun Eagle at palm ito gamit ang kanyang bibig. Kaagad, ang Sun Eagle ay tila nakakuha ng ilang uri ng pagtuturo at ito ay nagpakpak ng kanyang mga pakpak upang itago ang sarili at maglaho sa loob ng mga ulap at ambon. Iginalaw ni Alvin ang kanyang tingin upang bumaba sa sinaunang lungsod ng Everlast pagkatapos mawala ang figure ng Sun Eagle, pagkatapos ay naglakad siya palabas ng malalaking hakbang na nagbabalak na pumasok sa sinaunang lungsod ng Everlast. Huwag kang gagalaw. Sa sandaling ito, isang malamig na sigaw ang nagpatigil kay Alvin. Sumimangot si Alvin at tumalikod. Nakita niya sa malayo ang isang binata sa paligid ng edad na 35, at ang binata ay nakasakay sa isang Fergana horse at nakatitig sa kanya mula sa malayo. Nagliwanag ang tingin ni Alvin nang malinaw niyang makita ang kasuotan ng binata. Ang kasuotan ng isang 7-star sword sect na inner court disciple. Malinaw, ang binatang ito ay isang 7-star sword sect na disipulo sa loob ng court. Ngunit sa susunod na sandali, napakunot ang noo ni Alvin. Ang disipulong iyon sa loob ng korte ng 7-star sword sect ay nagudyok sa kanyang kabayo na huminto sa harap ni Alvin, pagkatapos ay tumingin sa ibaba habang si Alvin ay mapagpakumbaba at sumigaw ng malakas. Anak, sino ka? Bakit ka nagpapanggap na alagad sa loob ng korte ng 7-star sword sect ko? Nagpapanggap. Si Alvin ay natigilan at bahagyang nataranta. Ano ang ibig niyang sabihin dito? Naglalaro pa rin ba? Bago pa man makapag-react si Alvin, inisyo ng 7-star sword sect ang inner court disciple. Bata, hayaan mo akong sabihin sa iyo, marami na akong nakitang katulad mo na nagpanggap na mga alagad ko sa 7-star sword sect. Isang binata na mahigit 20 taong gulang pataas na nakasuot ng kasuotan ng inner court disciple ng 7-star sword sect ko. Sa tingin mo ba ay isa kang walang katulad na henyo tulad ng 5 dakilang young masters? Sa wakas ay nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla matapos ang matalas na pagtuligsa sa kanyang mukha mismo ng 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte, at bahagya siyang ngumiti at sinabing, Senior brother, natatakot ako na nagkakamali ka. Isa talaga akong 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte. Tinatawag ako ni Elder Alvin ng personal na tinanong sa akin ng leader ng sect na si Yuan at personal niyang ipapasa sa leader ni Yuan. Peggy, at ang aking pagpapakilala ay nasa loob nito. Habang nagsasalita si Alvin, binawi niya ang isang sulat mula sa kanyang spatial ring at ipinasa ito sa disipulo ng inner court ng 7-star sword sect. Hindi niya isinasapuso ang mga nakaraang aksyon ng 7-star sword sect sa mga disipulo sa loob ng court. Sa pag-aalala niya, hindi lamang ito pagkakaunawaan. Ngunit sa sumunod na sandali, natigil ang ngiti sa mukha ni Alvin.
409. Ang 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte na nakaupo sa ibabaw ng Fergana horse ay naglahad ng kanyang kamay upang tanggapin ang liham na ipinasa sa kanya ni Alvin. Swish! 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 Hindi man lang niya ito binuksan at diretsyong pinunit ang sulat sa ilang galaw. Swoosh! Sa isang casual na pagindayog ng kanyang kamay, ang mga piraso ay lumipad sa hangin upang magkalat sa loob ng disyerto, at wala na kahit isang kumpletong piraso ang mahahanap pa. Anak! Ang disipulo ng inner court ng 7-star sword sect ay tumingin kay Alvin na may malungkot na ekspresyon at nanunuya. Medyo matalino ka, alam mo pang maghanda ng peking sulat para linlangan ang lahat. Ang liham ng sect leader. Ako, si Locke, isang 7-star sword sect inner court disciple ay wala man lang kwalipikasyon para gumawa ng liham ang sect leader para sa akin. Maaari bang magkaroon ng sulat para sa akin ang isang batang lampas 20 na tulad mo na personal na isinulat ng sect leader? Sinong maniniwala? Nang matapos siyang magsalita, galit na tumingin si Locke kay Alvin at lumitaw ang isang kampante na nakakatuwang ngiti sa mga sulok ng kanyang bibig. May ekspresyon siya na para bang sinasabi niyang nakita na niya ang murang pandaraya ni Alvin mula pa noong una. Huminga ng malalim si Alvin at pinigilan ang hindi mapakali na apoy ng galit sa kanyang puso, pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, Locke, tama ba? Wala akong pakialam na hindi ka naniniwala na ako ay isang alagad sa loob ng korte dahil sa aking edad, at tinanggap ko lamang ito bilang isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit ngayon, naglabas ako ng isang liham na magpapatunay sa aking pagkakakilanlan, ang liham na ibibigay sa akin ni Peggy kay Elder Philip, ang liham na ipinasa sa iyo ni Feng. Pinunit ito nang hindi man lang tinitigin. Sigurado ka bang hindi iyon personal na sinulat ng sect leader? Nang matapos magsalita si Alvin, ang mga bakas ng nagyayelong malamig na kinang ay lumundag sa kanyang mga mata. Hindi niya inisip na ang Locke na ito ay hindi naniniwala sa kanya sa simula. Kahit na ang kanyang reputasyon ay kumalat sa malayo at malawak sa 7-star sword sect ngayon, at hindi pa nagtagal, nakuha pa niya ang pinakamataas na kaluwalhatian ng una sa martial competition ng 5 dakilang sekta. Gayunpaman, ang Ancient City of Everlast ay isang liblib na lugar kung tutuusin, at hindi nakakagulat na ang isang 7-star sword sect na disipulo na nakatalaga sa Ancient City of Everlast's Ancient River Trading Company ay hindi nakabalita tungkol sa kanya. Ngunit ngayon, ipinasa niya kay Locke ang liham na personal na isinulat ng leader ng sect para makilala ang pagiging tunay nito, ngunit itong si Locke ay hindi man lang ito tinitigan bago ito direktang pinunit. Nakakatawa. Nang marinig ni Locke si Alvin, mas lumalim ang pangungutya sa kanyang mukha. Anak, ang kapal mo talaga. Kung ako sa'yo, tumakas na ako sa abot ng aking makakaya nang makita ang aking disguise sa pamamagitan ng liham. Ano ang mapatunayan ng isang peking sulat? Kung kukuha ako ng liham na nagsasabing nais ng kanyang kamahalan na emperador ng Azure Forest Imperial Kingdom na kunin ako bilang kanyang kinakapatid na anak at gawin akong susunod na tagapagmana ng posisyon ng emperor. Maniniwala ka rin ba? Nang matapos siyang magsalita, ang pangungutya sa mukha ni Locke ay halos umabot sa limitasyon ng pangungutya, at naging sanhi ng pagtawa ng mga nakapaligid na manunood. Bumaba ang mukha ni Alvin, pagkatapos ay sinulyapan si Locke na may malamig at walang pakialam na tingin bago tumalikod para maglakad patungo sa sinaunang lungsod ng Everlast. Dahil ang Locke na ito ay hindi naniniwala sa kanyang pagkakakilanlan, pagkatapos ay pupunta siya sa sangay ng Ancient River Trading Company sa Ancient City of Everlast at hahanapin ang Elder Philip at Elder Peggy na iyon. Sa oras na iyon, ang lahat ay dadalhin sa liwanag. Huwag kang gagalaw. Sa sandaling ito, ang boses ni Locke ay tumunog mula sa kanyang likuran, na naging dahilan upang lumubog muli ang ekspresyon ni Alvin na lumuwag, at lumingon siya para tingnan si Locke. May kailangan ka pa ba? Ngayon, si Alvin ay walang interes ng kaharap si Locke at wala siyang pakialam na bigyan siya ng anumang pansin. Umupo si Locke sa Fergana horse, at ang kanyang malamig na tingin ay tumingin kay Alvin habang sinasabi niya sa malamig na boses, nagpanggap ka bilang aking 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte, at gusto mo na lang umalis. Anong gusto mo?
Ngumisi si Alvin. Hindi siya handang makipag-usap tungkol dito kay Luke kanina, ngunit ngayon, ang Luke na ito ay talagang naisip na siya ay isang malambot na persimmon na maaaring pigain ni Luke kahit na gusto niya. Alisin mo itong huwad na 7-star sword set na kasuotan ng disipulo sa loob ng korte, pagkatapos ay habarin mo ang iyong panloob na damit. Pagkatapos ay lumakad ka sa lungsod na nakasuot ng iyong birthday suit. Isang masamang ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Luke. Dahil sa mga salita ni Luke, dumami ang mga taong nanunood. Nakakalungkot talaga ang binatang ito. Kalimutan mo na ang pagpapanggap bilang isang 7-star sword sect inner court disciple, talagang nahuli siya ng isang tunay na 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte. Oo, kawawa talaga siya. Kung ako sa kanya, gagawa ako ng 7-star sword sect outer court disciple attire. Sa ganitong paraan, hindi ako magdududa. Marahil ang binata na ito ay nadama na ang pagkakakilanlan ng isang 7-star sword sect inner court disciple ay magagawang masiyahan ang kanyang vanity. Bata pa siya pero gusto niyang magpanggap na isang 7-star sword sect inner court disciple. Tunay na korteng kamatayan. Ang mga tingin ng mga tao sa paligid ay bumaba kay Alvin, na tila nakita na ang eksena ni Alvin na pumasok sa lungsod sa kanyang birthday suit. Nagningning pa ang mga mata ng ilang babaeng may asawa, na parang naiinip na gustong makita ang gwapong binata na ito, ang hitsura ni Alvin, kapag papasok sa lungsod na nakasuot ng kanyang birthday suit. Ang ilang mga batang babae sa halip ay napahiya hanggang sa namula ang kanilang mga mukha. Ipasok ang lungsod sa aking kaarawan suit. Sa simula ay inakala ni Alvin na mali ang kanyang narinig nang marinig niya ang sinabi ni Luke. Pagkaraan ng maikling panahon, nakabawi si Alvin mula sa kanyang pagkabigla at napansin ang kakaibang mga tingin mula sa nakapalibot na mga tao. Ngayon lang niya napagtanto na ang Luke na ito ay talagang gusto niyang habarin ang kanyang damit at pumasok sa lungsod sa kanyang birthday suit. Kaagad, nanlamig ang mga tingin ni Alvin habang nakatingin kay Luke at sinabi sa mahinang boses, "Luke, hindi mo makumpirma ang katotohanan sa likod ng aking pagkakakilanlan ngayon, ngunit gusto mong gumamit ng ganoong matinding parusa sa akin, hindi ba ito masyadong malayo? Masyado bang pupunta?" Ngumisi si Luke. "Bata, huwag mong subukang pagkumbansihin ang sarili mo sa harapan ko. Nakikita ko ang isang bastard na katulad mo sa isang sulyap. Ngayon, kung hindi ka maghuhubad ng damit at papasok sa syudad na nakasuot ng birthday suit, babaluin ko ang mga paa mo at hahayaan kang matutong huwag na ulit gawin ito. Kung hindi ako maglalakad sa lungsod sa aking kaarawan suit, pagkatapos ay siya ay baliin ang aking mga binti." Ang mukha ni Alvin ay agad na tila binalot ng isang layer ng manipis na yelo, at sobrang lamig. "Luke, wala kang mga kwalifikasyon para magpasya kung totoo o hindi ang aking pagkakakilanlan. Gusto kong makita sina Elder Philip at Elder Peggy at hayaan ang dalawang elder na personal na makilala kung ako ay isang tunay na 7-star sword sect na disipulo o hindi. Kung hindi ka naniniwala sa akin, kung gayon maaari kang sumunod sa akin." Ang boses ni Alvin ay parang nagmumula sa nagyayelong awa at naglalaman ng nakakatakot na lamig sa loob, ngunit matyaga pa rin niyang tinapos ang lahat ng ito. Ngayon, tiniis niya ito dahil si Luke ay isang 7-star sword sect na disipulo, at binibigyan niya ng mukha ang sect leader na si Jiho. Kung hindi, sa kanyang init ng ulo, matagal na niyang pinatay si Luke dahil sa patuloy na pagpapahiya sa kanya ng ganito. Ang mga salita ni Alvin ay lumikha ng kaguluhan sa nakapalibot na pulutong ng mga manunood. Ang binata na ito ay hindi nagsasalita ni mapagpakumbaba at hindi mayabang, at tila hindi siya peke. Hindi kaya siya ay talagang disipulo ng 7-star sword sect. Ngunit kahit na siya ay isang 7-star sword sect na disipulo, imposibleng maging disipulo siya sa loob ng korte, hindi ba? Wala pa akong narinig na ang 7-star sword sect ay nagtataglay ng isang batang disipulo sa loob ng korte. Tumingin siya sa akin na parang niloloko niya tayo. Naliligaw. Sa palagay ko hindi.
Siya mismo ang nagsabi na gusto niyang pumasok sa lungsod at hanapin ang mga elder ng Seven Star Sword Sect upang makilala ang kanyang pagkakakilanlan. Maaaring may tiwala siya sa pagtaka sa ilalim mismo ng ilong nitong disipulo sa loob ng korte ng Seven Star Sword Sect. Sino ang nakakaalam? Lalong lumawak ang ngiti ng panunuya sa mukha ni Locke nang marinig niya si Alvin. Hanapin mo yung dalawang matanda. Hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Ang malamig na liwanag sa mga mata ni Alvin ay napakalamig at hindi na niya kinaya. Sabi niya sa mahinang boses. Look, kailangan mo bang pahirapan ako ngayon? Pahirapan ka. Natigilan si Locke pagkatapos ay hindi napigil ang tumawa at muli lang siyang tumingin kay Alvin pagkatapos tumawa ng ilang sandali, pagkatapos ay sinabi niya na may ekspresyon ng panghahamak. Anak, hindi naman sa minamaliit kita, pero ano bang qualifications ng isang batang tulad mo para mahirapan ka? Kung matino ka, iyan mong habarin ang iyong mga damit at pumasok sa lungsod sa iyong kasuotan sa kaarawan. Kung hindi, hindi mo mapoprotektahan ang iyong mga binti. Kasabay ng malamig na pagsigaw ni Locke kay Alvin, patuloy siyang tumingin kay Alvin. Para bang si Alvin ay isang langgam lamang sa kanyang paningin, isang langgam na basta-basta niyang matatapakan hanggang mamatay. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Ang nagyayelong lamig sa mukha ni Alvin ay unti-unting nawala ngayon, at ang kapalit ay katahimikan. Marahil, sa kanyang mga mata, ang isang taong tulad ni Locke ay hindi karapat-dapat na galitin niya. Si Locke ay hindi karapat-dapat. Ang isang maliit na batang tulad mo ay walang mga kwalipikasyon upang sabihin sa akin kung paano gawin ang mga bagay. Naisip ni Locke na natatakot si Alvin nang makita niyang nawala ang galit na ekspresyon sa mukha ni Alvin, at ninisyon niya ito. Anak, bibigyan kita ng oras ng 10 paghinga. Pagkaraan ng 10 paghinga ng oras, kung may kahit isang loincloth man lang sa katawan mo, babaliin ko ang 2 paa mo at hahayaan kang gumapang papasok sa syudad. 2 choices, mag-isip ka muna ng maayos bago magdesisyon. Nang matapos siyang magsalita, si Locke ay nagkaroon ng walang awa na ekspresyon. Tumingin si Alvin kay Locke na may kalmadong ekspresyon, at nakatayo siya sa lugar na hindi gumagalaw na parang bundok, na parang hindi siya matitinag kahit na gumuho ang mount. Tay sa kanyang harapan. Para bang walang kinalaman sa kanya ang pangyayaring nauna sa kanya. May natitira pang 7 paghinga ng oras. Ang malamig at walang malasakit na boses ni Locke ay narinig. Nang makita niyang hindi pa rin kumikibo si Alvin, naisip niya lang na natigilan si Alvin. Sa mga nakapaligid na manunood, bukod sa isang bahagi ng mga taong natutuwa sa kasawian ni Alvin, mayroon ding isang bahagi ng mga tao na tumingin kay Alvin ng may awa. Sinubukan pa nga ng ilang mabait na tao na hikayatin si Alvin. Itong little brother, ang isang matalinong tao ay hindi lumalaban kapag ang posibilidad ay laban sa kanya. Ang pagkawala ng mukha ay higit na mabuti kaysa sa pagkawala ng 2 paa. Oo nga kuya, magtiis ka lang saglit at lilipas na sana. Little brother, hindi ka dapat nagsuot ng peking 7 Star Sword Sect na kasuotan ng Inner Court Disciple at pagmamayabang sa mga lansangan, ito ay bawal ng 7 Star Sword Sect. Hindi kumilo si Alvin nang marinig niya ang mga mapanghikayat na salitang ito, at kalmado pa rin siyang tumingin kay Locke. Sa loob ng kanyang kalmadong titig ay walang anumang emosyon. Big Brother Alvin, lalayo na siya. Sa totoo lang, hinihiling sa iyo na tanggalin ang lahat ng damit mo at pumasok sa lungsod sa iyong birthday suit. Magsabi ka lang at papatayin ko siya ngayon din. Ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay tumunog sa mga tainga ni Alvin. Hindi nakaimik si Alvin habang tumugon siya sa pamamagitan ng voice transmission. Munting ginto, huwag kang magsimulang pumatay ng tao sa bawat pagkakataon. Minsan, hindi mo kailangang pumatay ng tao kaya lutisin ang isang problema. Matyaga niyang ginabayan ang munting gintong daga. Kung ang sinabi ni Alvin ay maririnig ng iba pang mga mersenaryo sa mersenaryong organisasyon na kinaroroonan niya noong nakaraan niyang buhay, malamang na magugulat sila hanggang sa kalahating araw silang hindi makapagsalita. Pagkatapos ng lahat, ang hari ng mga mersenaryo, si Alvin, ng kanyang nakaraang buhay, ay nilutes lamang ang mga problema sa isang paraan.
Isang dugo. Mayroon pang 3 paghinga ng oras. Muling nagsalita si Locke, at tila may mga hibla ng origin energy na naghihintay na lumabas mula sa kanyang katawan. Si Alvin ay nanatiling walang malasakit dito, at nakatayo pa rin doon na hindi kumikibo. Nagdulot ito ng pakiramdam ng nakapalibot na karamihan ng mga manunood na namamanhid ang kanilang mga anit. 410. Ang binatang ito na nagpapanggap na isang 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte ay mas gugustuhin pa bang mabali ang kanyang mga paa pagkatapos ay makatanggap ng kahihiyan. Tapos na ang oras. Umupo si Locke sa Fergana horse at tiningnan si Alvin ng walang awa na ekspresyon at ang kanyang mga mata ay kumikislap na may masamang kinang. Anak, ito ang pinili mo. Dahil ayaw mong habarin ang iyong damit at pumasok sa lungsod sa iyong kasuotan sa kaarawan. Ngayon, pilayin ko ang iyong mga binti at gagapangin ka sa lungsod. Nang matapos siyang magsalita, kumilos si Locke. Whoosh! Ang kanyang anyo ay nanginginig at siya ay tila naging isang agila na kumikislap patungo kay Alvin, tulad ng isang agila na kumukuha ng isang sisiw. Ang mga nakapaligid na manunood ay lahat ay naglayo ng malayo dahil sila ay labis na natatakot na masangkot. Hindi sila basta-basta nang ahas na masaktan ng isang tao mula sa 7-star sword sect. Mula sa simula hanggang sa katapusan, pinanood ni Alvin ang pag-atake ni Locke ng may kalmadong ekspresyon, at hindi siya gumagalaw na parang bundok. Nang makita niya ang pag-atake ni Locke at ang 400 sinaunang mammoth silhouette na lumitaw sa kalangitan, sa wakas ay nagkaroon ng bahagyang ekspresyon ang mukha ni Alvin, bahagyang yumuko ang mga sulok ng kanyang bibig upang bumuo ng malamig na ngiti ng pang-aalipusta. Isang 3rd level na nascent soul stage na martial artist ang nangahas na maging mapangahas sa harap niya. Swoosh! Si Locke ay tila naging isang bug zone ng hangin na dumating bago si Alvin sa isang kisap mata, at isang grade 7 na spirit sword ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa kanyang kamay at ito ay direktang kumislap patungo kay Alvin. Sa kalangitan, isa pang 110 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng umiiral na 400 sinaunang mammoth silhouette. Ang sword strike na ito ay naglalaman ng lakas ng 510 sinaunang mammoth, at tila ito ay naging isang makamandag na ahas na mabangis na kumagat sa mga binti ni Alvin. Idiot! Isang hindi mapapantayang biglaang boses ang biglang lumabas mula sa bibig ni Alvin, at naging dahilan para matigilan ang mga taong naruroon. Swoosh! Sa susunod na sandali, ang mga taong naruroon ay nakarinig ng isang tumatagos sa tainga na alulong ng espada. Klang! Kasunod nito, nakita nila sa kanilang pagkabigla na ang grade 7 spirit sword na nasa kamay ng 7-star sword sect inner court disciple na walang awa na umatake ay talagang na-flick na lumilipad sa pamamagitan ng isang indayog ng espada ng binata. Bang! Hindi lang iyan, pagkatapos na alisin ng binata ang grade 7 spirit sword sa kamay ng disipulo ng inner court ng 7-star sword sect, sinipa niya palabas gamit ang kanyang binti, mabangis na bumaba sa dibdib ng disipulo sa loob ng court at sinipa siyang lumipad. Si Locke ay bumagsak sa lupa at nagkaroon ng nakakatakot na maputlang ekspresyon habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo sa isang malungkot na kalagayan. Nakatitig siya ng di makapaniwala kay Alvin. Ang lahat ng nangyari bago siya ay naging dahilan ng kanyang pagkatulala. Walang sino mang naruroon ang malinaw na nakakita ng eksaktong dami ng mga sinaunang mammoth na silhouette na kumikislap sa itaas ng Alvin. Kasi, lahat sila nakatingin kay Locke kanina. Akala ko ang maliit na kapatid na ito ay mapilayan ang kanyang mga binti ng 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte, ngunit hindi ko akalain na ang kanyang lakas ay napakalakas. Oo. Itong 7-star sword sect inner court disciple ay isang 3rd level na nascent soul stage na martial artist sa anumang paraan, ngunit talagang natalo siya ng binata sa isang galaw. Kung talagang disipulo siya ng 7-star sword sect, sapat na iyon para maging disipulo siya sa loob ng court gamit ang kanyang lakas. Nakaya niyang taglayin ang paglilinang na ito sa murang edad. Ang kanyang likas na talento ay nahihigitin pa ang pinakanamumukod tangi sa 5 dakilang young masters ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Kung hindi ko ito nakita ng sarili kong mga mata, magiging mahirap para sa akin na maniwala na ang lahat ng ito ay totoo.
Maaaring isa siyang henyong disipulo na kakabangon pa lang sa 7-star sword sect nitong nakaraang 2 taon. Pwede naman. Kung hindi, bakit kailangan niyang magpanggap na alagad ng 7-star sword sect sa kanyang likas na talento at lakas? Masiglang nag-usap ang mga tao sa paligid, at ang mga titig na ipinukol nila kay Alvin ay naglalaman ng dagdag na paggalang. Sa kanila, marami ang nagpawis kanina para kay Alvin. Ngunit walang nag-isip na ang kalalabasan ay magkakaroon ng ganoong pagliko. Ito ay talagang hindi inaasahan sa kanila. Dahan daw ang naglakad si Alvin patungo kay Leon na bumagsak sa lupa sa malungkot na kalagayan, ang kanyang tingin ay kalmado pa rin at ang mga sulok ng kanyang bibig ay may bahagyang lamig. Ikaw. Huwag kang lalapit, huwag kang lalapit. Namutla ang mukha ni Luke nang makita niya si Alvin na naglalakad palapit sa kanya, at sumigaw siya. Isa akong inner court na disipulo ng 7-star sword sect. Talagang hindi ka pakakawala ng 7-star sword sect kung maglakas loob kang hawakan ako. 7-star sword sect. Malamig na winalis ni Alvin si Luke gamit ang kanyang tingin at ang mga sulok ng kanyang bibig ay lumulutang sa isang mapanghamak na ekspresyon. Mabuti nang hindi binanggit nitong si Luke ang 7-star sword sect, ngunit sa sandaling sinabi niya iyon, nagalit ito kay Alvin. Maraming beses niyang sinabi na siya ay isang disipulo ng 7-star sword sect, at sa simula, iginagalang pa niya ang edad ni Luke at tinawag siya bilang senior brother. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nagpatuloy si Luke nang walang humpay kahit na siya ay patuloy na gumawa ng mga konsesyon, at talagang naghinala na siya ay nagpapanggap na isang 7-star sword sect na disipulo. Isinantibi ang lahat ng iyon. Ang pinaka-nagalit sa kanya ay itong si Luke na walang tigil na nagdaldal at pinilit pa siyang mapilayan o maglakad sa lungsod na nakasuot ng kanyang birthday suit. Ibabalik ko sa iyo ang 2 pagpipilian na ibinalik mo sa akin. Maaaring pilayin ko ang iyong mga binti. O kaya, tanggalin mo ang lahat ng iyong damit at pumasok sa lungsod sa iyong birthday suit, tumingin si Alvin kay Luke at walang pakialam na sinabi. Kung si Luke ay hindi isang 7-star sword sect na disipulo, matagal na niyang pinatay si Luke. Ang Luke na ito ay dapat na isang disipulo sa loob ng korte na ipinadala sa Ancient City of Everlast ng 7-star sword sect, at nang isipin niya ang layunin ng kanyang paglalakbay, pinigilan ni Alvin ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso. Pinatikim lang siya ni Alvin ng sarili niyang gamot. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang mga nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay may kakaibang ekspresyon, at sabay-sabay na bumaril ang kanilang mga tingin kay Luke dahil gusto nilang malaman kung paano pipiliin ni Luke. Kung pipiliin mong gawing baldado ang mga binti ko, hindi ako magpipigil. Huwag mo nang isipin na samahan pa sila pagkatapos ng lahat ng ito. Napansin ni Alvin ang hindi magandang tingnan ni Luke at idinagdag niya. Anak, isa akong disipulo sa loob ng korte ng 7-star sword sect. Ang pagpapahiya sa akin ng ganito ay katulad ng pagpapahiya sa 7-star sword sect. Kung matino ka, FK off. I can disregard the matter of you pretending to be my 7-star sword sect and let you off. Tumingin si Luke kay Alvin at malamig na sinabi. Natigilan si Alvin. Walang mali sa ulo nitong si Luke, di ba? Walang pakialam na sinabi ni Alvin, Luke, mukhang hindi mo pa naiintindihan ang sitwasyon. Ngayon, hindi ito tungkol sa pagpapaalis mo sa akin o hindi, ngunit gusto kong pumili ka. Nang matapos magsalita si Alvin, binawi niya ang ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay naglabas ng tipak ng pagpatay na bomb alot kay Luke. Anak, kilala mo ba kung sino ako? Malungkot ang mukha ni Luke nang makita niyang hindi umubra kay Alvin ang sinabi niya, pagkatapos ay naglabas siya ng mas malaking trompeta. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lamang ako isang disipulo sa loob ng korte ng 7-star sword sect, ang aking ama ay kahit na. Wala akong pakialam kung sino ang tatay mo. Naiinip na pinutol ni Alvin si Luke at ang layunin ng pagpatay sa kanyang katawan ay bumaril sa langit at bumalot kay Luke habang malamig niyang sinabi, dahil sa kawalan mo ng kooperasyon, nagbago na ang isip ko ngayon. Maaari mong haburin ang lahat ng damit mo at pumasok sa lungsod gamit ang iyong birthday suit o umalis dito sa buhay mo. I'll give you the time of 10 breaths to consider. Now,
May 9 more breaths of time remaining. Ang boses ni Alvin ay naglalaman ng labis na nagyayelong lamig na pinaghalo sa loob, at tila ito ay maaaring mag-freeze ng hangin. Ikaw. Ikaw. Naging malungkot ang mukha ni Locke. Ngunit nang maramdaman niya ang layuning pumatay na lumabas mula kay Alvin at bumalot sa kanya, hindi siya nang ahas na magsalita bilang sagot. May premonition siya na kung hindi gagawin dito ang sinabi ng binatilyo, hinding-hindi magdadalawang isip ang binatang ito na patayin siya. Ang uhaw sa dugo na layunin ng pagpatay sa katawan ng binata na ito ay walang alinlangan na nagpahayag na ang dami ng mga taong namatay sa kanyang mga kamay ay hindi maliit na bilang. Kasalukuyan, ang nakapalibot na pulutong ng mga manunood ay nakamamatay na tahimik. Pagkatapos ng nakamamatay na katahimikan ay isang ganap na kaguluhan. Mukhang lagpas 20 na ang binatang ito, ngunit talagang nakabuo siya ng nakakatakot na hangarin na pumatay. Ilang tao ang kailangan niyang patayin para mabuo ang layunin ng pagpatay na ito. Masyadong nakakatakot. Mukhang ang disipulo ng inner court ng 7-star sword sect na ito ay talagang kumagat ng higit pa sa kaya niyang ngumunguya, tsaka, ito ay sa isang sukdulan. Siguro mas gugustuhin pa ba niya mamatay kaysa sumuko? O kusang ipahiya? Bilang isang inner court disciple ng 7-star sword sect, hindi siya dapat maging isang bastard, tama? Sa tingin ko, malamang na hindi niya pipiliin na tanggalin ang kanyang mga damit at pumasok sa lungsod sa kanyang birthday suit. Ang mga talakayan ng nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay pumasok sa mga tainga ni Locke, at naging sanhi ito ng pagkalito ng kanyang ekspresyon. Anong tinitingin-tingin yung lahat? Bilasan mo at FK off. Tinitigan ni Locke ang mga taong ito at umungol. Ngunit ang nakapaligid na pulutong ng mga manunood ay hindi pinansin si Locke. Kahit na si Locke ay isang inner court na disipulo ng 7-star sword sect, marami sila at hindi na kailangang matakot. Kaagad, hindi napigilan ng isang tao ang panunuya. Sa tingin mo ba ito ang teritoryo ng 7-star sword sect? Naging sanhi ito ng pagiging hindi magandang tingnan ni Locke. Mayroon pang 5 paghinga ng oras na natitira. Nagsalita si Alvin ng walang pakialam, at kinuha niya ang lahat sa harap niya para maging isang komedya lamang. Ang boses ni Alvin ay pumasok sa mga tainga ni Locke, at tila ito ay nagbago sa isang buhay na nakakaakit na note ng musika na naging sanhi ng kanyang ekspresyon na biglang naging hindi maihahambing na hindi magandang tingnan. Anak, pagsisisihan mo ito, siguradong pagsisisihan mo ito. Habang malamig na pagbabante ni Locke kay Alvin, mabilis niyang tinanggal ang kasuotan ng disipulo ng 7-star sword sect sa kanyang katawan, pagkatapos ay tinanggal ang mga damit sa loob. Makinis ang buong galaw niya na parang umaagos na tubig, dahilan para mawala sa pagtataka ang mga nakapaligid na mga manunood. Sa huli, tinakpan ni Locke ang isang bagay sa kanyang ibabang rehiyon bago tumungo sa sinaunang lungsod ng Everlast, at nakit niya ang atensyon ng hindi mabilang na mga tingin sa buong daan. Sa ilang sandali, si Locke ang naging ganap na sentro ng atensyon. Pagsisisihan mo ito. Nang sumugod si Locke patungo sa ancient city of Everlast, hindi niya nakalimutang lumingon at tumingin kay Alvin na may makamandag na tingin. Hindi ito pinansin ni Alvin at dahan-daang naglakad para sundan siya. Nang makita nilang tapos na ang kaguluhan, naghiwa-hiwalay ang mga nakapaligid na mga manunood. Pumasok sila sa lungsod o umalis. Sumunod si Alvin sa likuran ni Locke upang pumasok sa lungsod, at nakikita niya na ang lahat ng mga tingin mula sa lahat ng lugar na madaanan ni Locke ay bababa kay Locke. Hanggang sa magtago si Locke sa isang maliit na eskinita sa loob ng ancient city of Everlast, nagpatuloy pa rin ang mga talakayan ng walang katapusan. Hoy! Nakita mo ba kanina, may pumasok sa syudad na walang suot na damit? Kalalabas ko lang sa tindahan at hindi ko nakita. Nakakalungkot talaga, ang pangyayaring ito ay mahirap mangyari. Kanina pa ako nananatili sa ancient city of Everlast, ngunit ito pa rin ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganoong eksena. Isang taong walang suot na damit. Baka may sira sa ulo ng taong iyon. Sino ang nakakaalam? Narinig ni Alvin ang mga katulad na talakayan sa buong daan. Kuya, pwede bang humingi ng direksyon sa branch ng Ancient River Trading Company?
Tumingin si Alvin sa isang binata na dumaan at nagtanong na may bahagyang ngiti. Itinuro ng binata sa unahan nang marinig niya ang Alvin, at ito ang maliit na eskinita kung saan naglaho si Leon. Dumaan ka sa maliit na eskinita na iyon pagkatapos ay magpatuloy sa unahan para pumasok sa isang malaking kalye. Kumanan ka at makikita mo ang sangay ng Ancient River Trading Company. May dalawang stone tiger statue sa main door ng Ancient River Trading Company. Salamat kuya. Malakas na naglakad si Alvin pagkatapos niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat. 411. Kuya Alvin, masyado kang masama kanina. Hehe. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin, at ang kanyang mga salita ay halatang tumuturo sa insidente na nangyari kanina. See, some things can be easily solved. You don't necessarily have to kill people. Si Alvin ay matiigang gumabay sa hitsura ng pagiging isang modelo para sa iba. Nakita ko. Sa hinaharap, hindi ko rin sila papatayin, tatanggalin ko ang lahat ng damit nila at tatakbo sa kanilang birthday suit. Napakasaya. Kung tungkol sa mga mabangis na hayop o demonyong hayop na iyon, gagawin ko silang balat pagkatapos. Nakaramdam si Alvin ng lamig sa kanyang gulugod habang pinakikinggan niya ang gintong pag-ungol sa pamamagitan ng boses ng maliit na daga. Ang munting demonyong ito. Parang hindi lang tao ang pinag-uusapan niya, di ba? Gusto pa niyang tanggalin ang mga mabangis na hayop at demonyong hayop na iyon sa kanilang damit. Sa ilang sandali, naramdaman ni Alvin ang lamig sa kanyang likod. Masyadong nakakatakot ang batang ito. Pagkatapos niyang dumaan sa maliit na eskinita at magpatuloy sa unahan, nakita ni Alvin ang isang malaking kalye. Ayon sa paalala ng magandang anyo noon, si Alvin ay lumakad pasulong ng may malalaking hakbang at bagaman sa kanyang puso. Mukhang direktang bumalik si Locke sa sangay ng Ancient River Trading Company. Ayon sa kaalaman ni Alvin, bukod sa dalawang elder, mayroon pang 3 disipulo sa loob ng court na ipinadala sa sinaunang lungsod ng Everlast, at si Locke ay dapat na isa sa 3 disipulo sa loob ng court. 3rd level Nascent Soul Stage. Malamang ay nagluluto siya dito. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Naniniwala siya na kahit na ang Ancient River Trading Company ay nasa anumang mas mahirap na estado, imposible pa rin para dito na hindi magkaroon ng ikatlong antas ng Nascent Soul Stage na martial artist. Malamang, ang Ancient River Trading Company ay higit na umaasa sa dalawang elder ng 7-star sword sect. Nang mag-isip si Alvin dito, nakarating na siya sa liko ng kalsada. Samantala, maraming talakayan ang muling pumasok sa pandinig ni Alvin. Ang mga talakayang ito ay kadalasang ang pagsasaya sa kasawian ng iba. Haha! Nakita ba ninyo lahat kanina? Si Luke yun. Bumalik talaga si Luke bitbit ang hubad na puwet. Namamatay ako sa kakatawa. Karaniwan siyang parang nagpapanggap na hindi siya, at umaasa sa kanyang katayuan bilang isang 7-star sword sect inner court disciple para tretuhin ang iba ng may paghamak. Ngayon, dumating na sa wakas ang kabayaran. Nagtataka ako kung sino ang nagpabalik sa kanya ng ganoon. Kung alam ko kung sino ito, tiyak na ililibre ko siya ng ilang tasa ng alak. May kakaibang ekspresyon si Alvin nang marinig niya ang mga talakayang ito. Mukhang hindi masyadong maganda ang reputasyon ni Luke dito. Sa wakas, lumiko si Alvin sa pagliko at dumating sa harap ng isang maluwang na patio. 2 batong estatwa ng tigre ang nakatayo sa harap ng patio. Ito ay dapat na sangay ng Ancient River Trading Company sa Ancient City of Everlast. Sabi ni Alvin sa sarili. Sino ka? Napansin ni Alvin na nang balak niyang pumasok sa looban, ang 2 kabataang lalaki na orihinal na nakatayo sa tabi ng pinto at tumatawa nang nakatikip ang kanilang mga kamay sa kanilang bibig ay napahinto siya sa tamang oras. Ang 2 binata ay nakasuot ng uniforming kasuotan, at isang salitang ancient ang nakaberde sa kanilang dibdib. Malamang, sila ay malamang na mga miyembro ng Ancient River Trading Company. Itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at tinapik ang damit sa kanyang katawan, inihayag ang simbolo sa kasuotan ng disipulo ng 7-star sword sect sa loob ng korte. 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte.
Agad na nagsikip ang mga estudyante ng dalawang binata. Mabilis na bumaba ang mga tingin nila sa mukha ni Alvin, at ang kanilang mga mata ay napuno ng hindi paniniwala. Naparito ako para hanapin sina Elder Philip at Elder Peggy. Tumango si Alvin sa dalawa at bahagyang ngumiti. Bagamat ang dalawang binata ay nabigla sa edad ni Alvin, ang isa sa kanila ay lumabas pa rin at binati si Alvin sa sangay ng Ancient River Trading Company. Sumunod ka sa akin. Salamat. Bahagyang tumango si Alvin at sumunod. Little brother, ikaw ba talaga ay isang 7-star sword sect inner court disciple? Ang binata na nagdala kay Alvin ay nagtanong na bahagyang nag-aalangan. Umiling si Alvin at ngumiti. Hindi mo akalain na nagpapanggap akong ganyan, Lok, tama ba? Ihahatid ko ba ang sarili ko dito at makilala ang dalawang elder ng 7-star sword sect kung nagpapanggap ako? Tama. Biglang naunawaan ang binata dahil hindi niya akalain na may ganoong katapangan si Alvin, at kasabay nito, nagtanong siya ng may kakaibang tingin. Nakasalubong mo kanina ang disipulo ng iyong 7-star sword sect, si Lok. Oo. Tumango si Alvin. Nung na-encounter mo siya, may suot ba siyang damit? Tanong ng binata. Oo. Tumango si Alvin. Agad na interesado ang binata, at lumapit siya kay Alvin bago nagtanong sa mahinang boses. Nakita ko si Lok na umuuwi na nakahubad ang puwet. Nakita mo ba kung sino ang nagtanggal ng lahat ng damit niya? Ginawa ko. Muling tumango si Alvin. Bukod sa karamihan ng mga tao na nanunood sa labas ng Ancient City of Everlast, malamang na walang sino man ang mas malinaw sa pangyayaring ito. WHO. Nagliwanag ang tingin ng binata, at naiintriga siya. Siya mismo, mabagal na sabi ni Alvin. Siya mismo. Natigilan ang binata at parang hindi makapaniwala. Sakto nang makabawi ang binata sa kanyang pagkagulat at nais na makalayo dito. Ikaw pala. Anak, naglakas loob ka talagang pumunta sa sangay ng Ancient River Trading Company. Sa tingin mo ba ay maaari mong dayin ang aking ama at si Elder Peggy? Isang boses na naglalaman ng matinding galit ang biglang tumunog. Si Luke ang nagpalit ng bagong 7-star sword sect na kasuotan ng inner court disciple at nakatayo sa malayo habang nakatitig kay Alvin. Ang titig ni Luke ay sobrang madilim at bumaba ito kay Alvin habang sinasabi niya sa mahinang boses. Not to mention you're pretending to be a 7-star sword sect inner court disciple, but you actually dared to deliver yourself here. Hindi ka makakatakas kahit may pakpak ka sa pagkakataong ito. Nagpapanggap na alagad ng 7-star sword sect. Ang ekspresyon ng binata mula sa Ancient River Trading Company na nagdala kay Alvin ay naging malungkot, at ang kanyang anyo ay kumislap upang makalayo kay Alvin na parang iniiwasan niya ang salot. Ikaw. Hindi ka alagad ng 7-star sword sect. Ang binata ay mapagbantay na tumingin kay Alvin. Walang pakialam na ngumiti si Alvin at nagkibit balikat. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon na ang Luke na ito ay nag-iisip na ako ay nagpapanggap? Talagang katawa-tawa. Kung ako ay nagpapanggap, kung gayon bakit ako pupunta dito at maglalakad sa isang lambat? Naramdaman ng binata na lohikal ang mga salita ni Alvin at nagmamadali siyang tumingin kay Luke. Malamig na ba maantong hininga si Luke? Sino ang nakakaalam kung mayroon kang anumang mga pukana at pukana? Sabihin ko sa iyo, ang iyong mga plano ay mauuwi sa aking harapan, Luke. Talaga. Pinalaki ni Alvin si Luke at ang mga sulok ng kanyang bibig ay gumulong sa isang nakakatuwang ngiti. Luke, curious talaga ako. Wala na kayang ibang damit sa spatial ring mo. Bukod doon, hiniling ko lang na haborin mo ang damit mo at pumasok sa syudad gamit ang birthday suit mo, at wala akong tutol kung sinusuot mo ang damit mo kapag nakapasok ka na sa syudad. Pero hindi ko inaasahan na itinapon mo pa talaga ang mga damit mo sa labas ng syudad at ayaw ko. Habang nagsasalita siya dito, sinadyang bumantong hininga si Alvin. Ikaw. Nang ang mga salita ni Alvin ay pumasok sa mga tainga ni Luke, naging sanhi ito na para siyang tinamaan ng kidlat, at ang kanyang mukha ay naging lubhang madilim at maging mabangis. Anak, huwag kang maging kampante. Ngayon, dahil naglakas loob kang iligtas ang iyong sarili, kaya huwag mo nang isipin na umalis.
Si Alvin ay may kalmadong ekspresyon habang nakatingin kay Locke at sinabing may hinanakit, hindi ko talaga naisip na umalis. Ang reaksyon ni Alvin ay bahagyang lumampas sa inaasahan ni Locke. For a time, hindi naiwasang lumubog ang puso niya. Maaaring isa siyang tunay na alagad ng 7-star sword sect. Ang kaisipang ito ay biglang lumitaw sa loob ng puso ni Locke, at pagkatapos na ito ay bumangon, mahirap nang pigilan pa. Nang pikalmeyan niya ang kanyang puso, naalala ni Locke na ang binatang ito ay isang buhay na maaaring talunin siya. Bagamat hindi siya maituturing na malakas sa gitna ng mga disipulo ng Inner Court ng 7-star sword sect, siya ay isang third level na nascent soul stage martial artist sa anumang paraan. Samantalang ang binata na ito ay mukhang nasa 22 taong gulang. Ang kakayahan ng binata na talunin siya sa murang edad ay nagpakita kung gaano kalaki ang likas na talento ng binata. Maaaring ilang taon na akong hindi bumalik sa sekta at may lumitaw na halimaw na tulad nito sa loob ng sekta. Nanginig ang puso ni Leon. Hindi. Hindi pwede. Siya ay tiyak na hindi isang 7-star sword sect na disipulo. Siya ay tiyak na hindi. Habang nag-iisip siya hanggang dito, si Leon ay lubos na nataranta. Hindi siya nagpanik dahil pinunit niya ang sulat na hawak ni Alvin na personal na isinulat ng sect leader kanina. Maliit na bagay lang sa kanya ang bagay na iyon. Natarante siya dahil kung talagang disipulo ng 7-star sword sect ang binatang ito, kapag nalaman ng kanyang ama ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari, maaaring hindi siya tulungan ng kanyang ama na turuan ng leksyon ang binata. Hindi niya pwedeng hayaan na lang na gano'n na lang ang pangyayari ngayon. Look, anong nangyayari? Isang walang malasakit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo at nakaakit ng tingin ni Alvin. Sa ilalim ng tingin ni Alvin, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay asul na casual na damit ay dahan-daang lumakad, at ang lakad ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay stable, na nagpapakita na ang kanyang paglilinang ay namumukod-tangi. Ang matinding espiritual na lakas ni Alvin ay lumawak at nalaman ang tungkol sa paglilinang ng nasa katanghaliang lalaki sa unang posibleng sandali. Ikatlong antas ng Void Priang Stage. Elder Peggy. Nang malaman ni Alvin ang pagkakakilanlan ng tao, si Locke ay yumuko ng magalang sa tao. Elder Peggy. Nagliwanag ang tingin ni Alvin. Si Peggy ay isa sa mga elder ng 7-star sword sect na hiniling sa kanya ni Jiho na hanapin, at isa siya sa mga elder ng 7-star sword sect na nakatalaga sa sangay ng Ancient River Trading Company sa Ancient City of Everlast. Ikaw. Pagkatapos sumagot kay Locke, bumaba ang tingin ni Peggy kay Alvin, pagkatapos ay sumimangot siya at biglang naging mabangis ang kanyang tingin. Sino ka? Bakit suot mo ang kasuotan ng alagad ng Inner Court ng 7-star sword sect ko? Sa kasalukuyang edad ni Alvin, walang maniniwala na si Alvin ay isang Inner Court na disipulo ng 7-star sword sect. Kung tutuusin, kahit na ang mga figure sa gitna ng 5 dakilang young masters na pinakanamumukod-tangi sa nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom, ay maaaring walang lakas na maging isang 7-star sword sect Inner Court disciple sa ganoong edad. Elder Peggy. Tumingin si Alvin kay Peggy, at hindi pa siya tapos magsalita nang harangin siya ni Locke. Elder Peggy. Ang taong ito ay nagpapanggap na isang disipulo sa loob ng korte ng ating 7-star sword sect, dapat siyang patayin dahil sa kanyang mga krimen. Elder Peggy, mangyaring patayin ang taong ito para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap. Tumingin si Locke kay Alvin at ang kanyang mga mata ay naglabas ng nakakatakot na lamig habang sinasabi niya sa malinaw na boses. Lumubog ang mukha ni Peggy nang marinig niya si Locke, pagkatapos ay tumingin siya kay Alvin. Sino ka ba talaga? Bakit ka nagpapanggap na alagad ng Inner Court ng 7-star sword sect ko? Elder Peggy. Nabalisa si Locke nang makita niya si Peggy na gustong bigyan ng pagkakataon si Alvin na magpaliwanag. Ang taong ito ay puno ng pandaraya. Hindi na kailangang makipag-usap sa kanya, direktang patayin siya. Haha. Natural na naunawaan ni Alvin ang pakay ni Locke, at hindi niya napigil ang humalaklak ng malakas. Ang kanyang pagtawa ay walang pigil, kumpiyansa at walang takot. 412. Anong tinatawa-tawa mo?
Kumunat ang noo ni Peggy at may hindi nasisiyahang ekspresyon. Elder Peggy, natatawa lang ako na may mga taong gustong i-twist ang katotohanan, at wala kang ibang hinihiling kundi ang kumilos ka at patayin ako bago ko maipaliwanag ang sarili ko. Ang mukha ni Alvin ay nagpakita ng isang napakatalino ng ngiti at ang kanyang mga salita ay tila tumuturo sa isang bagay. Anak, nililigawan mo si kamatayan. Paanong hindi malalaman ni Locke na si Alvin ang nagsasalita tungkol sa kanya nang marinig niya ito at agad siyang sumabog sa galit. Pero kahit galit siya, hindi siya naglakas loob na umatake. Naranasan na niya noon ang lakas ni Alvin, at bagamat hindi niya alam ang eksaktong antas ng lakas ni Alvin, dahil napakadali niyang natalo ni Alvin, kung gayon si Alvin ay tiyak na nabubuhay sa ika-4 na antas ng Nascent Soul Stage o mas mataas. Sino ka ba talaga? Napagtanto ni Peggy na ang bagay ay bahagyang lumampas sa kanyang inaasahan. Siya ay lubos na malinaw sa disposisyon ni Locke. Logically speaking, sapat na ang sinabi ng binata kanina para hindi mapigilan ni Locke ang sarili at direktang umatake. Ngunit ngayon, bagamat labis na nagalit si Locke, hindi siya kumibo ni Katie Ting. Hindi lang iyon, hindi rin niya sinasadyang napansin na nang tumingin si Locke sa binata, ang kanyang mga mata ay talagang naglalabas ng takot. Elder Peggy, itong damit na suot ko ay sapat na upang ipakita ang aking pagkakakilanlan. Bahagyang ngumiti si Alvin, at ang kanyang ngiti ay parang isang mahinang simoy ng tagsibol na dumaan sa isa. May proof ka pa ba bukod dito? Tanong ni Peggy sa mahinang boses. Mayroon akong orihinal na liham na hiniling sa akin ng leader ng sect na ipasa kay Elder Peggy. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay pinunit-punit niya noong nasa labas kami ng lungsod. Habang nagsasalita si Alvin dito, tumingin siya ng malalim sa kalapit na Locke. Bahagyang nalungkot ang mukha ni Peggy nang marinig niya ito, pagkatapos ay tumingin kay Locke. Locke, totoo ba ang sinabi niya? Elder Peggy, ang taong ito ay may masamang hangarin at ang liham na iyon ay tiyak na peke. Tumingin si Locke kay Alvin na may mga mata na naglalabas ng mabangis na ningning, at tila ito ay nagiging isang uhaw sa dugo na mabangis na halimaw na susugurin at pupunitin si Alvin anumang oras. Nap-ik. Lumubog ang mukha ni Peggy at sumigaw sa mahinang boses. Paano mo malalaman na peke ito? Paano kung totoo ito? Nakikilala ko na ang sulat kamay ng sect leader. Pero ngayon, sinira mo ang sulat. Kung siya talaga ang pinadala ng sect leader, paano ko ito ipapaliwanag sa sect leader? Elder Peggy, ang taong ito ay tiyak na isang impostor. Huwag makinig sa kanyang random drivel at direktang patayin siya. Ginawa ni Locke ang kanyang huling pagsisikap, gustong gamitin ang mga kamay ni Elder Peggy para patayin si Alvin. Ngunit paanong si Peggy ay madaling malinlang? Mayroon ka pa bang ibang bagay na makapagpapatunay sa iyong pagkatao? Tumingin si Peggy kay Alvin, at bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon habang nagtatanong. Ibang bagay. Nagsimulang mag-isip si Alvin. Sa huli, sinabi ni Alvin, Elder Peggy, iniisip ko kung ang aking pag-unawa sa terrain ng iba't ibang sword pick ng 7-star sword sect at ang aking pamilyar sa ilang tao ng 7-star sword sect ay nakapagpapatunay sa aking pagkakakilanlan. Hindi pa man lang nagsasalita si Peggy nang sinabi ni Locke nang may pang-aalipusta, bata, lahat ng mga sinabi mo ay lubos na hindi sapat upang patunayan na ikaw ay isang 7-star sword sect na disipulo. Makakakuha ka ng isang ganap na malinaw na sagot para sa mga bagay na ito mula sa sinumang disipulo ng 7-star sword sect. Lumubog ang mukha ni Alvin. Ang look na ito ay talagang parang isang multo na ayaw umalis. May iba ka pa bang ebidensya? Tumingin si Peggy kay Alvin at nagtanong. Obviously, sumang-ayon siya sa sinabi ni Locke kanina. Oo. Tumango si Alvin bilang tugon, ang kanyang tono ay determinado at mapagpasyahan. Ang eksenang ito ay naging sanhi ng paglubog ng mukha ni Locke, at ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Siguro kaya talagang patunayan ng taong ito na isa siyang inner court disciple ng 7-star sword sect natin. Dahil sa salungatan kay Alvin noon, hindi umaasa si Locke na mapatunayan ni Alvin ang kanyang pagkakakilanlan bilang 7-star sword sect na disipulo sa loob ng korte.
Kung hindi, ang pagnanais na maghiganti sa hinaharap ay magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Anong patunay? Nagliwanag ang tingin ni Peggy. Para kay Locke, siya ngayon ay nakatingin kay Alvin sa takot. Ang patunay ay, saglit na tumigil si Alvin nang magsalita siya rito, at pagkatapos niyang matagumpay na ilagay sa pag-aalinlangan ang lahat, ang kanyang tingin ay bumaba kay Locke at tapat niyang sinabi, mas malakas ako kaysa sa kanya. Mas malakas ako sa kanya. Ang isang maikling linyang tulad nito ay sinabi ni Alvin sa isang napakasimpleng paraan, at walang kahit isang maliit na piraso ng matalo sa paligid ng bush. Kaagad, ang ekspresyon ni Locke ay hindi magandang tingnan at namuo ang galit sa kanyang puso. Sa ganang kanya, sinadyang hawakan ni Alvin ang malambot na lugar na ito dahil sinadya ni Alvin na sir-on siya. Para naman kay Peggy, pagkatapos matigilan saglit, sinulyapan niya si Locke, at nang makita niyang hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Locke ngunit hindi niya ito nagawang pabulaanan, napagtanto niya na malamang na totoo ang sinabi ng binatang ito. Mas malakas ka kay Locke. Saka ang iyong cultivation. Tumingin si Peggy kay Alvin at ang mukha nito ay may bahagyang pagtataka. Whoosh! Ang origin energy ni Alvin ay pumipintig at nagngangalit habang tumatama ito sa ibabaw ng kanyang katawan, na tila nag-transform sa isang parang gatas na puting liwanag na hadlang na bumalot sa kanya ng buo. Alam ni Alvin na sa sandaling ito, kahit na magbigay siya ng isang napakakulay na paglalarawan, ito ay magiging mas mababa pa rin sa pagiging mapanghikayat ng mga katotohanan. Swoosh! Kaagad, 600 parang buhay na sinaunang mammoth na silhouette ang namuo sa itaas ng Alvin, at nag-ipon sila ng puwersa habang naghihintay na may deploy. Ika-4 na antas ng nascent soul stage. Ang mga mag-aaral ng binata na nagdala kay Alvin sa Ancient River Trading Company ay humihigpit at siya ay may pagtataka. Mahirap para sa kanya na isipin na ang isang binata na mukhang nasa 22 ay talagang isang ika-4 na antas ng nascent soul stage na martial artist. Ang gayong likas na talento ay nakakagulat. Hindi lang siya ang nabigla. Nasa 4th level na talaga siya ng nascent soul stage. Bagamat nahulaan na ito ni Locke kanina, sa sandaling nakita niya talaga ito ng sarili niyang mga mata, naging mas hindi magandang tingnan ang kanyang ekspresyon. Natulala si Peggy sa pagtatanim ni Alvin, at pagkaraan ng mahabang panahon, tinitigan niya si Alvin ng may nag-aalab na tingin habang nagtatanong. Ilang taon ka na? 22. Nagsalita si Alvin ng walang pakialam na may walang pakialam na ekspresyon, na para bang wala sa kanya ang lahat ng nakaraan. 22 taong gulang na ika-4 na antas ng nascent soul stage martial artist. Napabuntong hininga si Peggy. Ang gayong likas na talento ay sapat na upang malampasan ang sinuman mula sa 5 dakilang young masters na pinakanamumukod-tangi sa nakababatang henerasyon ng Azure Forest Imperial Kingdom. Inner court disciple ka talaga ng 7-star sword sect natin. Tinitigan ni Peggy si Alvin na may nag-aalab na tingin at ekspresyon ng pag-asa. Oo. Tumango si Alvin. Kailan ka sumali sa sekta? Tanong ni Peggy. Wala pang 3 taon akong sumali, mabagal na sabi ni Alvin. Wala pang 3 taon. Tumango si Peggy. Kung gayon, dapat tama. Hindi kami nakikipag-ugnayan sa sekta nitong nakaraang 3 taon. Elder Peggy. Kumunat ang noo ni Locke. Ang pinanggalingan ng taong ito ay hindi alam, at hindi niya kayang patunayan na siya ay isang inner court na disipulo ng 7-star sword sect. Hindi ka makapaniwala sa mga kasinungalingan niya ng ganito. Locke. Walang pakialam na sumulyap si Peggy kay Locke, pagkatapos ay dahan-daang sinabi, wala akong pakialam kung ano man ang matinding sama ng loob mo sa kanya. Sa tingin mo ba ay wala akong utak at hindi alam kung paano makilala ang totoo at mali? Ang isang figure ba na may likas na talento na higit sa 5 dakilang young master ay maiinip na hanggang sa puntong magpanggap na isang star sword ng ating sect? Lumubog ang mukha ni Locke. Ano bang nangyayari sa sobrang ingay? Sa sandaling ito, isang tinig na parang kulog ang narinig. Isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malalapad na balikat at bilog na baywang ang lumabas mula sa loob, at dahan-dahan siyang naglakad.
Nang makita niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si Luke ay tila nakita niya ang kanyang tagapagligtas at biglang nagningning ang kanyang mga tingin habang sinasabi niya sa kasiya siyang pagkagulat. Ama! Bumaba na ngayon ang tingin ni Alvin sa papalapit na tao, at ang paraan ng pagharap ni Luke sa taong iyon ay naging dahilan upang hindi mapigilan ang mga kilay ni Alvin na sumimangot. Sa sandaling lumitaw ang taong ito, natuklasan ng kanyang espiritual na lakas ang paglilinang ng tao sa unang posibleng sandali, at ito ay katulad ng Peggy, ang ikatlong antas ng Void Priang stage. Look! Baka siya si Elder Philip. Isang bakas ng takot ang hindi napapansing lumabas mula sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin. Si Philip ay katulad ni Peggy at parehong 7-star Sword Sect External Affairs Elders. Karaniwan, sila ay nasa loob ng Ancient City of Everlast upang bantayan ang sangay ng Ancient River Trading Company. Ito si Elder Philip. Samantala, ipinakilala ni Peggy ang taong dumating kay Alvin, at sa parehong oras, tila may naisip siya at natigilan saglit. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Alvin. Kasabay ng pagpapakilala ni Alvin sa kanyang sarili, tumingin siya kay Philip at bahagyang tumango. Kuya Philip. Sa orihinal, ang ekspresyon ni Philip ay kalmado tulad ng isang sinaunang balon na walang ripples. Pagkaraan ng maikling sandali, bahagyang lumubog ang kanyang ekspresyon sa paraang mahirap pansinin, ngunit napansin ito ni Alvin. Alam na alam ni Alvin sa kanyang puso na malamang na si Luke ang nagpadala ng voice transmission kay Philip tungkol sa hindi pagkakasundo sa kanya kanina. Bilang ama ni Luke, natural na imposible para kay Philip na magbitiw para pahintulutan ang kanyang sariling anak na magdusa ng gayong kahihiyan. Alvin. Tiningnan ni Philip si Alvin na may kalmadong tingin, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata, sa halip ay tila may bahagyang galit na naghalo sa loob. Sinabi sa akin ng anak ko ang tungkol sa bagay na iyon sa iyo sa pamamagitan ng voice transmission. Wala kang paraan para patunayan na isa kang inner court disciple ng 7-star Sword Sect. Sumimangot si Alvin. Elder Philip, kinumpirma na ni Elder Peggy ang aking pagkakakilanlan, iniisip ko kung ano ang ibig mong sabihin dito. Peggy. Tumingin si Philip kay Peggy. Ipinagtibay mo na imposibleng nagpapanggap siya bilang alagad ng loob ng korte ng 7-star Sword Sect ko sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa kanyang namumukod tanging likas na talento. Hindi ba ito medyo walang ingat? Marahil ay may binabalak talaga siya. Nanlamig ang mukha ni Peggy nang marinig niya si Philip. Ayon sa kanyang pangunawa kay Philip, si Philip ay talagang hindi isang taong gagawa ng gulo sa anumang bagay na tulad nito. Ngunit nang isipin niya ang tungkol sa salungatan sa pagitan nina Alvin at Luke, malabo siyang may nahulaan. Elder Philip, tama ka. Tumango si Peggy. Paano kung hayaan natin siyang pansamantalang manatili dito? Hahanap tayong dalawa ng makakasakay sa isang nascent soul stage na lumilipad na hayop pabalik sa 7-star Sword Sect para tanungin ang sect leader at linawin ang bagay na ito. How about it? Walang pakialam na tumango si Philip dito at wala siyang pagtutol. Alvin, sumunod ka sa akin. Tinawag ni Peggy si Alvin pagkatapos ay dinala siya sa isang panloob na patio sa loob ng malaking patio ng sangay ng Ancient River Trading Company. Maraming hindi nagamit na maliliit na patio sa loob ng mga panloob na patio. Mananatili ka sa looban na ito sa hinaharap. Dinala ni Peggy si Alvin sa isang hindi nagamit na maliit na patio. Sa loob ng maliit na patio ay may mga luntiang halaman at napakagandang kapaligiran. Sinulyapan ni Peggy ang kalapit na maliit na patio habang dahan-dahan niyang sinabi, ang aking maliit na patio ay nasa tabi mo. Kung may kailangan ka sa hinaharap, maaari mo lang sabihin sa akin. 413. Tumango si Alvin. Alam niyang hiniling sa kanya ni Peggy na manatili sa maliit na patio na ito dahil tiyak na may balak si Peggy na bantayan siya. Sa bagay, hindi pa naman kumpirmado ang identity niya. Tama. Bigla, parang may naisip siya, tumingin si Peggy kay Alvin at nagtanong. Ano ba talaga ang salungatan sa pagitan ninyo ni Luke? Dahil sa mga salita ni Peggy, hindi napigilan ni Alvin na alalahanin ang eksena ni Luke na pumasok sa lungsod sa kanyang birthday suit, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay napangiti.
Kasunod nito, dahan-dahan niyang isinalaysay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sobrang layo na ni Locke. Kumunat ang noo ni Peggy sa kabamantong hininga. Alvin, medyo nasobrahan mo ito. Bagamat batay sa mga aksyon ni Locke, hindi ito magiging labis kahit naparusahan mo siya ng ganito. Siya pa rin ang nag-iisang anak na lalaki ni Elder Philip at ang iyong mga aksyon ay walang alinlangan na naging sanhi ng pagkawala ng mukha ni Elder Philip. Hindi katakataka na naramdaman kong medyo na-off si Elder Philip kanina. Mukhang alam na niya ang tungkol sa bagay na ito. Nang matapos siyang magsalita, umiling si Peggy. Nagkibit balikat si Alvin na may walang pakialam na mga ekspresyon. I won't do anything to another without reason or rhyme. But if someone were to try and bully me, then I'm not a ripe persimmon that he can squeeze at will. Nang matapos siyang magsalita, isang piraso ng malamig na liwanag na nagyayelong malamig at butas ng buto ang kumislap sa mga mata ni Alvin. Napabuntong hininga si Peggy. Hindi siya nagulat na gumawa ng ganoong paninindigan si Alvin. Kung si Alvin ay alipin, baka isipin niya na si Alvin ay hindi karapat-dapat sa kanyang napakapangit na likas na talento sa martial daw. Ang isang martial artist, lalo na ang isang martial artist na may napakalaking natural na talento tulad ni Alvin, ay dapat magkaroon ng isang mapagmataas at matayog na kalikasan. Bakit ka pinaponte ng sect leader sa ancient city of Everlast? Tanong ni Peggy. Bahagyang ngumiti si Alvin at sinabing, hiniling sa akin ng sect leader na sumama upang magkaroon ng kaunting karanasan at pagtitimpi. Tumango si Peggy. Dahil ganito ito, pagkatapos ay manatili ka muna dito at magpapadala ako ng isang tao na magtungo sa 7-star sword sect para kumpirmahin ang iyong pagkakakilanlan. Ang pagbabalik-balik ay mangangailangan ng halos 2 buwang oras. Maaari kang sumunod sa aking tabi upang magkaroon ng karanasan at pagtitimpi sa loob ng 2 buwang ito. Hanggat ito ay isang bagay na maaari mong lutisin, kung gayon ay talagang hindi ako magbibigay ng tulong. Tumango si Alvin. Hindi nagtagal, nagpaalam si Peggy at direktang umalis, naiwan lang si Alvin. Bumalik siya sa kwarto niya. Kakasara pa lamang ni Alvin ng pinto ng silid nang lumiwanag ang kanyang manggas at isang gintong umaagos na ilaw ang kumislap. Ito ay tiyak ang maliit na gintong daga. Squeak squeak, ang maliit na gintong daga ay tumingin kay Alvin at sumigaw. Kasabay nito, ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong daga kasama ang kanyang hindi pagulang at batang boses ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Big Brother Alvin, ang look na iyon ay tunay na napupuot. At ang Philip na iyon, nakikita kong hindi siya mabuting tao sa isang sulyap lang. Papatayin ko siya para sa iyo, okay? Habang nagsasalita ang maliit na gintong daga, ang kanyang mga mata ng jade ay nakatitig kay Alvin. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Kaya makikita mula dito na ang edukasyon na ibinigay niya sa maliit na gintong daga kanina ay ganap na natapos sa kabiguan. Little Gold, si Philip ay hindi simple, isa siyang 3rd level na void prying stage na martial artist. Hindi kakatugma sa kanya ngayon. Sabi ni Alvin na may seryosong ekspresyon. Umaasa sa half-step advanced lightning force, ang maliit na gintong daga ay may lakas na sapat para pumatay ng mga demonyong hayop at martial artist sa ikalawang antas ng void prying stage na hindi nakakaintindi ng puwersa. Kahit na ang pag-iral sa ikatlong antas ng void prying stage ay hindi nakaintindi ng force, hindi pa rin ito isang tao na kayang patayin ng maliit na gintong daga. Bukod dito, si Philip ay isang elder ng 7-star sword sect, kaya imposibleng hindi niya naintindihan ang force sa isang cultivation ng ikatlong antas ng void prying stage. 3rd level void prying stage. Ang maliit na gintong daga ay nakaramdam ng bahagyang pagkawala, pagkatapos ay pinaupo ang kanyang puwitan sa kama at iniyuko ang kanyang maliit na ulo. Sige, kung gusto mo siyang patayin, maaga o huli ay magagawa mo na. Hindi hihigit sa 7 taon mula nang ipanganak ka. Samantalang si Philip ay nagtanim ng 10 taon at angkina ng paglilinang na iyon. Napansin ni Alvin ang mahinang hitsura ng maliit na gintong daga at hindi niya maiwasang matuwa, kaya inaliw niya ito. Ikaw ay nagtataglay ng bloodline ng Jade-Eyed Heavenly Mouse, kaya ang paglampas sa kanya ay sandali na lamang.
Tumango ang maliit na gintong daga nang marinig niya ang paghihikayat ni Alvin at ang kanyang mga mata ng jade ay nasa mataas na espiritu. Katulad nito, pansamantalang nanatili si Alvin sa loob ng malaking patio ng sangay ng Ancient River Trading Company. Samantalang sa labas ng sinaunang lungsod ng Everlast, dalawang itim na figure ang sunod-sunod na sumiklab sa kalangitan sa isang maikling pagitan sa pagitan nila. Ito ay tiyak na dalawang nascent soul stage na lumilipad na hayop. Ang direksyon na kanilang tinatahak ay ang lokasyon ng Seven Star Sword Sect. Isang tao ang nakaupo sa bawat lumilipad na hayop na ito. Ang mga damit ng dalawang taong ito ay may simbolo ng Ancient River Trading Company, at halatang miyembro sila ng Ancient River Trading Company. Sa mga sumunod na araw, nakakuha si Alvin ng isang tiyak na antas ng pangunawa sa Ancient River Trading Company at sasangay nito sa Ancient City of Everlast. Ang mga mapagkukunan at reserba ng Ancient River Trading Company ay maaari lamang i-rank sa mid-range sa gitna ng iba't ibang kumpanya ng kalakalan sa Azure Forest Imperial Kingdom. Sa isang tiyak na lawak, ang Ancient River Trading Company ay naka-attach sa Seven Star Sword Sect at magbibigay ng malaking halaga ng kayamanan sa Seven Star Sword Sect bawat taon, samantalang ang Seven Star Sword Sect ay sa halip ay magbibigay ng kinakailangang proteksyon para sa Ancient River Trading Company. Ang mga miyembro ng Seven Star Sword Sect na pinamumunuan nina Peggy at Philip ang namamahala sa pagbabantay sa sangay ng Ancient River Trading Company sa Ancient City of Everlast. Siyempre, bukod sa pagbabantay sa sangay, paminsan-minsan ay sumasali sila sa pag-escort sa mga grupo ng mga ngalakal ng Ancient River Trading Company. Hindi naiwasan ng isang merchant group na makatagpo ng mga pag-atake ng mga bandido habang naglalakbay sa labas, at ang pagkakaroon ng escort ng mga elder at disipulo ng Seven Star Sword Sect ay walang alinlangan na isang karagdagang pananggalang. Sa madaling araw, ang unang sinag ng sikat ng araw ay bumalot sa lupa at ang napakaraming nilalang sa mundo ay nagising mula sa kanilang pagkakatulog. Si Alvin, na naka-cross-legged sa ibabaw ng kanyang kama, ay nagmulat ng kanyang mga mata at isang maliwanag na liwanag ang sumilay sa loob. Malayo pa ako sa ikalimang antas ng Nascent Soul Stage. Bumuga ng hangin si Alvin at lumabas ng silid, pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang katawan sa looban. Alvin! Biglang may narinig na boses mula sa labas ng courtyard. Elder Peggy! Bahagyang nagulat si Alvin nang makita niya si Peggy na pumasok sa looban. May kailangan ka ba? Kung tutuusin, 7 o 8 araw na ang nakalipas mula noong dumating siya sa sangay ng Ancient River Trading Company noong araw na iyon. Ngayon pa rin ang unang pagkakataon na hinanap siya ni Elder Peggy. Ang unang naisip ni Alvin ay, maaari bang mag-escort tayo sa isang grupo ng mga ngalakal? Pinatunayan ng mga katotohanan na tumpak ang kanyang hula. Si Alvin, ang Ancient River Trading Company ay may isang batch ng mga kalakal na kailangang ipadala. Isasama ko ang 3 pang disipulo ng Seven Star Sword Sect para i-escort ang merchant group 3 araw mula ngayon. Sa oras na iyon, darating ka rin. Si Peggy ay dumiretso sa punto. Sige. Sumangayon si Alvin dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng pagkakataong makalanghap ng sariwang hangin. Alam niya na bago pa makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang Seven Star Sword Sect Inner Court Disciple, hindi siya hahayaan ni Peggy na mawala sa kanyang paningin. Wala siyang pakialam dito dahil isa siyang disipulo sa loob ng korte ng Seven Star Sword Sect, at wala siyang dahilan para matakot. Si Alvin ay hindi nagpatuloy sa paglilinang pagkaalis ni Peggy. Humiga siya sa malinis na damuhan sa maliit na patio, pagkatapos ay pinag-cross ang isang paa sa kabila habang nakatingin sa puting ulap at bughaw na kalangitan at masayang naliligo sa araw. Bumaba ang banayad na sikat ng araw, na naging sanhi ng init ng katawan ni Alvin. Squeak squeak! Samantala, ang maliit na gintong daga na nakatago sa ilalim ng manggas ni Alvin ay gumapang din palabas, at humiga siya sa gilid ni Alvin at natutong ikres ang isang paa sa kabila tulad ni Alvin. Ang kanyang pares ng jade green na mata ay umiikot sa katalinuhan at tuso. Kuya Alvin, miss ko na si Sister Kelly. Ang voice transmission ng maliit na gintong mouse ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Si Kelly ay hindi nagmahal sa iyo ng walang kabuluhan.
Hinawakan ni Alvin ang maliit na gintong daga sa kanyang kamay, pagkatapos ay bahagyang sinukli ang kanyang balahibo. Pero, dahil nakarating na tayo dito, then we have to stay outside for some time. I'll take you around the surroundings once they have confirmed my identity. Okay, okay. Tumalon sa tuwa ang maliit na gintong daga nang marinig niya si Alvin at labis siyang nasasabik. Ang mga umaagos na ilaw ay umiikot sa loob ng kanyang jade green na mata, at para silang dalawang magagandang hiyas na kumikislap. Sa sandaling ito, tuluyan na niyang inihagi si Kelly sa likod ng kanyang ulo. The precondition is you have to listen to me. If there's an outsider present, then you absolutely must not appear unless I allow you, understand? Binago ni Alvin ang paksa at nagsimulang magsalita ng mga kondisyon sa maliit na gintong daga. Nasa sukdulan ng kanyang kagalakan ang maliit na gintong daga, kaya natural na pumayag siya sa lahat ng mga kahilingan ni Alvin. Makalipas ang 3 araw. Nakasakay si Alvin sa isang matangkad na kabayo habang sinusundan niya ang tagiliran ni Elder Peggy. Sinundan nila ang grupo ng mga ngalakal ng Ancient River Trading Company upang lisanin ang sinaunang lungsod ng Everlast. Bukod sa kanya at kay Peggy, ang mga miyembro ng 7-Star Sword Sect na dumating ay kasama sina Locke at ang iba pang 2 7-Star Sword Sect na mga disipulo sa loob ng court. Ang 2 disipulo sa loob ng court na ito ay may kaparehong edad kay Locke, at sila ngayon ay nakasakay sa kanilang mga kabayo kasama si Locke. Sa sandaling ito, tumingin sila kay Alvin na may mga titig na naglalaman ng bahagyang hinala. Look, ito ang disipulo sa loob ng korte na nagmula sa sekta. Tinanong ng isa sa mga disipulo sa loob ng korte si Locke sa banayad na boses. Sinulyapan ni Locke si Alvin na may malamig at walang pakialam na tingin, pagkatapos ay sinabi niyang walang pakialam. Hindi siya miyembro ng 7-Star Sword Sect namin, hindi pa namin makumpirma ngayon. Malalaman lang ang lahat pagkabalik namin mula sa biyaheng ito. Look, hinubad mo ang iyong mga damit at pumasok sa lungsod na nakasuot ng iyong birthday suit sa ilalim ng pananakot ng batang ito. Ang isa pang disipulo sa loob ng korte ay tumingin kay Locke at isang peking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nagdulot ito ng galit kay Locke dahil sa kahihiyan. Ang pangyayari mula sa araw na iyon ay alam na ngayon ng lahat at tila naging mantsa na ito sa kanyang buhay. Lumubog ang mukha ni Locke nang maisip niya ito, at ang malamig at walang awa niyang tingin ay bumaba kay Alvin. Sa ganang kanya, ang lahat ng ito ay dahil kay Alvin. Alvin, ako, si Locke, sisirain ka o mamamatay sa pagsubok. Kinamumuhian ni Locke si Alvin hanggang sa limitasyon sa kanyang puso. Natural na napansin ni Alvin ang titig ni Locke, ngunit hindi niya ito pinansin kahit kaunti at tuluyang binaliwala ito habang nakikipag-usap siya kay Peggy. Elder Peggy, nasaan si Elder Philip? Si Elder Philip ang namamahala sa pagbabantay sa sangay ng Ancient River Trading Company. Kaming 5 ang namamahala sa pag-escort sa merchant group sa pagkakataong ito, sabi ni Peggy kay Alvin. Tumango si Alvin, pagkatapos ay nagtanong. Elder Peggy, gaano katagal bago ay escort itong merchant group na ito papunta at pabalik? Nag-isip sandali si Peggy saka dahan-daang sinabi, mga 2 buwan. Kasunod nito, na parang may naalala siya, patuloy na idinagdag ni Peggy. Ang mga taong ipinadala namin ni Elder Philip sa 7-Star Sword Sect ay dapat bumalik sa loob ng 2 buwan. Sa oras na iyon, malalaman natin ang kahihinatnan kung ikaw ay isang 7-Star Sword Sect na disipulo sa loob ng korte o hindi. Tumango si Alvin at walang pakialam. Sa abot ng kanyang pag-aalala, ito ay isang malinaw na katotohanan na siya ay isang inner court na disipulo ng 7-Star Sword Sect, at walang makakapagpabago nito. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.